Si Arijen ay isang mahina, binubuli na talunan na lumipat sa isang bagong paaralan umaasa na mapasa kanya ang kanyang crush. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang pinagtaksilan siya ng kanyang crush, kaya nakipagkasundo siya sa isang makapangyarihang Diyos ng ilawan, na nagbigay sa kanya ng super lakas upang malupig niya ang lahat at maakit ang mga naggagandahang dilag. Nagsimula ang lahat isang araw nang naglalakad si Arijen sa mga pasilyo ng kanyang bagong paaralan kasama ang isang guro, na nagpaliwanag sa kanya na dalawang magkaribal na gang na tinatawag na Minato K at Sigma ay nag-uunahan para sa pinakamataas na pwesto. Ngunit, hindi interesado si Arijen sa kanilang labanan ng gang, kaya tinanong niya ang guro kung mayroong mga magagandang dilag sa klase. Siniguro ng guro na mayroon. Cute, ngunit pagpasok pa lang niya sa klase, nakita na niya ang buong background cast ng Tokyo Revengers na nakatingin sa kanya ng may pagbabanta, dahilan upang pagpawisan siya ng husto. Gayunpaman, sa gitna ng grupo ng mga pasaway, napansin niya ang isang babaeng kasing ganda ni Margot Robbie, at ito'y labis na nagpasaya sa kanya kaya sumuntok siya sa hangin bilang pagdiriwang. Parang isang matikas at mautak, dumulas siya sa upuan sa tabi nito, at nakakagulat na ipinakilala nito ang sarili bilang Maoro na may mainit ng ngiti, na nagpadala ng missile ni Cupido ng direkta sa kanyang puso. Agad na napadpad ang isip niya sa delululan habang sinisimulan niyang isipin ang isang pangarap na kasal nilang dalawa, ngunit wala siyang ideya na dalawang nasa likuran ang pinagmamasdan siya ng maigi. Pagkatunog ng kampana ng pagtatapos, labis na ikinagulat ni Maoro si Arijen sa pag-aya sa kanya na magsabay pauwi, at tumango siya na tila nawawala sa katinoan bilang tugon, kaya nangako siyang hihintayin siya sa tarangkahan. Pag-alis niya, nagsimulang tumalon-talon sa tuwa si Arijen, iniisip na sa wakas ay masasungkit na niya ang isang 10 sa 10. Ngunit bigla, isa sa mga siga na nagmamanman sa kanya, na nagngangalang Zabo, ang pinatid siya at tinanong kung saan siya pupunta. Sinubukan ni Arijen na iwasan siya, ngunit ang isa pang nasa likuran. Hinarang ni Saki ang kanyang dinaraanan, at sinimulan siyang pilitin ng dalawa na magsaya kasama sila. Gayunpaman, niligaw sila ni Arijen sa pagsisinungaling na bumangga si Homelander sa gusali, at ito ang nagbigay daan sa kanya upang makatakas mula sa klase. Habang hinahabol siya ng mga nambubuli, bumilis ng husto si Arijen dahil ayaw niyang makasalamuha ang mga ito, ngunit bigla, nabangga niya ang kanilang si Conrad, na may katawang parang si Dwayne Johnson. Natarante si Arijen, akala niya ay malapit na siyang mapisa, ngunit bigla ay nagsimulang maging palakaibigan ng lalaki sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang si Matakara. Nang marinig ito, naalala ni Arijen na matagal na silang magkaibigan na. Dating nagsasanay ng magkasama, umaasang maging makapangyarihang nilalang na tinatawag na Honky People, ngunit nang anyayahan siya ni Matakara na sumali sa kanilang mga aktibidad sa club, malamig niyang tinanggihan ang alok at umalis. Habang tumatakbo siya pababa, nagtataka si Arijen kung bakit binibigyan siya ng kamalasan ng bayan sa pagpapangyaring makasalubong niya si Matakara, na matagal na niyang iniiwasan, ngunit di nagtagal, naranasan niya ang mas malaking kamalasan sa bakuran nang makita niyang iniwan na siya ng kanyang maluwalhating reyna. Kinabukasan, pumili si Arijen ng lugar sa bubong ng paaralan para magtanghalian, ngunit biglang sumulpot si Maoro sa itaas niya. Habang kumakain sila ng magkasama, nagpasya si Maoro na maging kaibigan si Arijen, at nang tawagin niya ito sa pangalan, tila umabot sa kalawakan ang kanyang isip. Gayunpaman, mas ikinagulat niya nang ayaing lumabas kasama siya sa Sabado, ngunit bago pa siya makasagot, tinawag siya ni Matakara mula sa ibaba. Nagtataka sina Saki at Zabo kung bakit napaka-interesado nito sa isang talunan, kaya ipinaliwanag ni Matakara na humahanga siya kay Arijen dahil malakas at matapang ito, ngunit hindi pa rin sila naniwala. Pagkatapos ng klase, dinala nila si Arijen sa isang arcade, kung saan humingi ng tawad si Zabo para sa nangyari kanina at nakipagkaibigan. Kasama niya, bigla, isang grupo ng mga buhong na naka-cosplay bilang espada ang lumapit kay Arijen at nagsimulang guluhin siya dahil sa pagpasok sa teritoryo nila. Matapos siyang piliting habarin ang uniforme niya, hinabol siya ng mga nanggugulo palayo, at tumawa sina Zabo at Saki dahil sila ang nagplano nito para makita kung tunay siyang malakas, na kinabigo niya. Sa matinding pagkabahala, tumakbo si Arijen sa isang dambana, ngunit ang mga lalaking nakaputi ay sapilitang nakapasok, kaya kinuha niya ang isang kakaibang baril mula sa sahig at itinutok ito sa kanila. Gayunpaman, inisip ng mga buhong na nagbibiro lang siya, kaya lumapit sila sa kanya,
ngunit bigla niyang pinindot ang gatilyo. Nagdulot ng kulay rosas na bala na tumalbog sa paligid ng silid at tumama sa kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Arijen at napansin na may piraso ng metal na nakakabit na sa kanyang ulo. Nang pilipitin niya ito, isang kulay rosas na espiritu na may katawan na kahawig ni Brock Lesnar ang lumitaw at nagpakilala bilang si Senya, isang honky na nilalang, at nagulat si Arijen na totoo pala ang mga honky na nilalang mula sa mga alamat. Tinanong naman ni Senya si Arijen na humiling ng anumang nais niya sa mundo, ngunit napatunayang kasing sabik sa pagnanasa si Brock gaya ng mga subscriber ni Annie Ender sa paghiling na makaakit ng mga kaakit-akit na babae. Bang, isang tunay na Brock, naintindihan ni Senya kung saan siya nanggaling, kaya inalok niyang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit mariing tumanggi si Arijen dahil hindi siya ganoon. Kinabukasan, masayang kumakain ng sorbetes si Arijen kasama si Maoro sa isang bangko, ngunit patuloy na nanggugulo si Senya kay Arijen, kaya sinigawan niya ito na tumahimik, na ikinagulat ni Maoro dahil hindi niya nakikita si Senya. Pagkaraan, sinabi ni Maoro kay Arijen na natutuwa siyang lumipat ito sa kanilang paaralan, at inudyukan siya ni Senya na kumilos na, kaya buong tapang siyang tumayo para ibigay ang red along ibinili niya para rito. Gayunpaman, nawala lahat ang kanyang aura points nang nagsimulang kumulo ang kanyang tiyan sa publiko, na nagpilit sa kanya. Siya ay dali-daling pumunta sa pinakamalapit na pampublikong White House. Matapos siyang magbawas, labis ang kalungkutan ni Arijen dahil ang pagdumi niya dahil sa kaba ay nagpawalang saysay sa kanyang dakilang pagkakataon. Ngunit nang bumalik siya kay Maoro, sinalubong siya nito ng nakangiti. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagganyak na kailangan niya upang ibigay sa kanya ang regalo. Ngunit nang subukan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa kanya, ilang mga gangster ang biglang pumilibot sa kanila lula ng mga mini-card. Sa sandaling yun, isang clone ni Hisoka na may berdeng buhok ang dumating at ipinakilala ang sarili bilang pinuno ng Sigma Squad, si Marietta, ngunit ayaw ni Arijen na makipag-ugnayan sa kanya, kaya't hinawakan niya ang kamay ni Maoro habang sinusubukang lumayo. Gayunpaman, biglang humilig si Maoro sa kanya at hiniling na lumaban para sa kanya, kaya tila nawala ang kanyang ulirat. Nang makita ito, nagbanta si Marietta ng malaking gulo sa kanya dahil sa paghawak sa kanyang kapatid na babae, at si Arijen ay nagulat na si Maoro ay kamag-anak ng ganoong kakaiba. Sinimulan ni Marietta na saktan si Arijen habang humahanga si Maoro sa kanya, at nakita ito ni Senya, ngunit ipinasya niya na walang silbi si Arijen at sinubukang umalis. Gayunpaman, biglang nagpakita ng determinasyon si Arijen, kaya masayang nagtanong si Senya kung ano ang kanyang nais. Sa tindi ng tapang sa mundo, idineklara ni Arijen na ang kanyang hiling ay ang magkaroon ng karelasyon, kaya't sa wakas ay nakipagsanib si Senya sa kanyang katawan, na nagpahintulot sa kanya na harangan ang sipa ni Marietta. Habang sumusugod si Arijen, biglang lumaki at nagkabintil ang kanyang mga braso tulad ng kay Hulk, at nagbigay siya ng malakas na suntok, na nagpatilapon kay Marietta. Pinanood ni Matakara ang makadiyos na gawaing ito na parang isang live-action na pelikula ng Netflix, at habang nagmamadaling lapitan ng lahat ng miyembro ng Sigma si Marietta para tingnan, napatigil siya sa gulat, nang mapagtanto niyang ang suntok ni Arijen ay eksaktong kamukha ng isang honky. Sinimulang sigawan ni Senya si Arijen dahil sa paggawa ng isang kahabag-habag na hiling. At ang dalawang hanggal ay nagsimulang magtalo. Ngunit si Marietta ay biglang tumayo at sinipa si Arijen kaya nahulog ito sa ilog. Nang makita ito, si Matakara ay nabunggo ang isa sa kanyang mga kasamahan na si Ryu habang desperadong tumatakbo, at tumalon sa ilog upang iligtas siya. Nang dumating ang mga pulis, lahat ng mga gangster sa lugar ay tumakas, ngunit si Marietta ay mayroon pa ring marka ng suntok ni Arijen sa kanyang tiyan, kaya nagpasya siyang i-recruit si Arijen sa Sigma. Ilang oras pagkaraan, nagising si Arijen mula sa isang bangungot at nakita si Matakara sa tabi ng kanyang higaan, ngunit ang kanyang katawan ay labis pa ring nananakit mula sa pakikipaglaban kay Marietta. Ipinaliwanag ni Matakara kay Arijen na nakatira pa rin siya sa paliguan na pinamamahalaan ng kanyang mga kamag-anak, at ipinakita niya kay Arijen ang isang bato ng matalik na kaibigan na ibinigay niya sa kanya noong bata pa sila, habang nagbabalik tanaw sa nakaraan. Gayunpaman, isinuot muli ni Arijen ang kanyang pantalon at nagsimulang lumayo, kaya pinigilan siya ni Matakara sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang dahilan ng pag-iwas niya sa kanya ay dahil hindi siya sapat na malakas, ngunit iginiit ni Arijen na ito ay dahil hindi niya gaanong naaalala ang kanilang nakaraan.
Habang siya ay lumalayo, lumitaw si Senya sa anyong Pokemon at hinihila si Arijen sa isang lugar sa bayan kung saan nila nakilala si Zabu. Habang si Zabu, kinukulit si Arijen ng mga tanong, aksidenteng nahihipo niya ang metal na plato sa ulo nito, dahilan upang lumabas si Senya at takutin siya palayo. Nang araw ding yun, sa wakas ay naliligo na si Arijen, at naaalala niya ang sandali nang sumama sa kanya si Senya, na nagpadama sa kanya na parang ibang tao siya. Nang tanungin niya si Senya kung sino ito, nagpakita ng labis na kasiglahan si Senya tulad ni Gear 5 Luffy habang ipinapakilala ang sarili bilang isang tunay na honky na tao. Naguluhan si Arijen dahil ang mga honky na tao ay dapat na mga alamat, ngunit binago ni Senya ang usapan sa pamamagitan ng pagbanggit sa suntok na ibinigay niya kay Marietta at ipinapaliwanag na minsan lang niya yun kayang gawin. Dahil bahagya silang pinagsama, lalo itong nakapagpalito kay Arijen, kaya hinawakan ni Senya ang kanyang mga balikat habang ipinapaliwanag na hindi lalakas si Arijen maliban kung magiging isa sila sa katawan at kaluluwa. Samantala, nagmamakaawa si Maoro sa kanyang Oni-chan na bigyan siya ng lasa ng kanyang puting sarsa nang biglang dumating si Ryu kasama ang ilang mga pasaway na estudyante mula sa unang taon at humiling na makausap si Marietta. Sinubukan ng pangalawang pinuno ni Marietta, si Haoda, na palayasin ang mga estudyante mula sa unang taon, ngunit pinigilan siya ni Marietta at ibinigay kay Ryu ang Taco Bell special na kinakain niya. Tinanong ni Ryu si Marietta kung plano niyang nagre-recruit ng isang konektado sa Minato Kai, ngunit si Marietta ay walang pakialam na kumakain ng kebab habang sinasabi sa kanya na i-recruit din niya si Madoka dahil matibay ito. Kaya labis na nagalit si Ryu kaya inihagis niya ang sandwich, at nagsimulang tumawa si Marietta, kaya buong tapang na sinabi ni Ryu sa kanya na siya ang hahalili sa kanya. Habang naglalakad si Arijen papuntang eskwela, lahat ng mga gangster ay nakatitig sa kanya nang may pagkabigla dahil sa kanyang ipinakitang husay laban kay Marietta, at nagsimula silang magplano na labanan siya, kaya sinamantala ni Senya ang pagkakataon na tuksuhin siya. Sumigaw siya kay Senya na tumahimik, ngunit akala ng mga siga ay sila ang kinakausap niya, kaya lahat sila ay nagsitalon palayo. Bigla, dumating si Marietta at nagsimulang tumakbo, papunta kay Arijen, kaya tumakas si Arijen para protektahan ang kanyang taguan. Samantala, sinabi ni Zabo kay Madoka na huwag nang makisama kay Arijen dahil sa tingin niya ay may dalang espesyal na antas ng sinumpaang espiritu si Arijen, ngunit hindi siya naintindihan ni Madoka, kaya ipinaliwanag ni Saki na nakakakita ng mga bagay si Zabo. Ipinabatid naman ni Madoka na balak niyang anyayahan si Arijen na sumali sa Minato Kai, at iginiit ni Zabo na hindi kailanman papayagan ng kanilang amo na si Ken ang ganoong klase ng tao, ngunit inihayag ni Madoka na mismong si Ken ang gustong makipagkita sa kanya. Pagkatapos nito, naglakad si Madoka sa pasilyo ng paaralan nang makasalubong niya si Marietta, na nagsasabing balak niyang i-recruit si Arijen sa Siguma habang nakasakay sa isang kakaibang karwahe. Samantala, magulo ang klase ni Arijen, dahil pinag-uusapan ng lahat ng mga pasaway ang kanilang mga karanasan sa mga love hotel, ngunit sinimulan ni Senya na tuksuhin muli si Arijen, kaya sinigawan siya ni Arijen na tumahimik, na nagpatahimik sa buong klase. Habang nakikipagtalo si Arijen kay Senya, bigla niyang narinig ang boses ni Marietta na tumatawag sa kanya, kaya tumalon siya palabas ng bintana. Maya-maya, nakilala ni Arijen si Maoro sa bubong at sinubukan siyang kausapin, ngunit nagkunwari itong hindi siya nakita. Humingi ng paumanhin si Arijen dahil natalo siya sa kapatid nito, ang nakaraang araw at ipinapangako sa kanya na haharapin niya ito muli upang makuha ang paggalang nito, ngunit si Maoro ay malamig na nagbabanta na magdudulot ng malaking kapinsalaan kung muli nitong sasaktan ang kanyang kapatid at sinisira ang regalo na ibinigay nito sa kanya. Nang araw na yon, umuwi si Maoro at nakita si Mahorito na umaapaw sa kakaibang enerhiya habang natutulog, kaya lumapit siya upang makatikim ng bahagi mula sa kanya. Ngunit sa halip ay nakatanggap ng suntok dahil si Marietta ay nananaginip tungkol sa isang muling laban kay ito ang nagtulak sa kanya na magdeklara na wawakasan na niya si Arijen. Nang gabing yun, sumusulat si Madekura sa kanyang kapatid. Ipinapalam sa kanya na lumipat si Arijen sa Ikizu High at gusto niyang muling magsanay kasama niya upang maging honky people. Kinabukasan, nasa klase si Arijen, nalulunod pa rin sa kalungkutan dahil sa matinding pagtanggi ni Maoro, at dumating si Madoka upang kuhanin siya sa Minato Kai. Gayunpaman, sumugod si Ryo kasama ang kanyang grupo at sinubukan si Zabo na harapin siya,
ngunit napabagsak siya ni Ryo gamit ang isang Tanjiro Special. Nang tanungin ni Madoka si Ryo kung ano ang gusto niya, sinabi niya na may kailangan siya kay Arijen, ngunit sinabi ni Madoka na kailangan muna niyang dumaan sa kanya. Ang dalawang Gigachad ay patungo sa bakuran para sa kanilang duelo, at ang lahat ng mga gangster ay nagkukumpulan sa paligid nila, ngunit si Arijen ay labis na kinabahan kaya tumakbo siyang muli sa banyo. Nagpakawala si Madoka ng ilang Street Fighter combos kay Ryo, ngunit madaling nakaiwas si Ryo, at nagpang-abot sila sa isa't isa sa loob ng ilang minuto bago pa man makatama si Madoka ng isang axe kick sa ulo ni Ryo. Gayunpaman, walang pinsalang naidulot ang atake kay Ryo, na nagtangkang gumanti ng isa sa kanyang natatanging pag-untog ng ulo, ngunit binawi ito ni Madoka Uno sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-untog ng ulo, na nagpatamba kay Ryo. Gayunpaman, nakita ni Arijen na malapit nang mawala ng malay si Madoka, kaya sinalo niya ito at dinala sa ibang lugar sa bakuran, kung saan pinupuri niya ang kasanayan nito sa pakikipaglaban. Inimbitahan naman siya ni Madoka na sumali sa Minato Kai para maging magkasama sila, ngunit mariing tumanggi si Arijen, kaya kinumbinsi niya ito sa pangakong ipakikilala siya kay Ken, na karibal ni Marieto. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Madoka si Arijen para makilala si Ken, at hinamon siya ni Arijen sa isang duelo, dahil naniniwala siyang kapag natalo niya ang karibal ni Marieto ay iibig sa kanya si Maoro. Nang magsimula ang duelo, muling nakipag-isa si Arijen kay Senya, at nagpakawala ng isang Detroit Smash na nagpatalsik kay Ken sa pader, ikinagulat ng lahat. Gayunpaman, bumalik si Ken sa kanyang mga paa at sa isang malakas na suntok ay naitalsik niya si Arijen patagos sa bubong. Kinabukasan sa klase, nagpapahinga si Arijen nang biglang pumasok si Marieto sa bintana at niyakap siya habang hinihingi siyang sumali sa kanilang koponan. Sinubukan ni Arijen na tumanggi, ngunit nakita niya si Maoro na binibigyan siya ng senyales ng puso bilang pag-apruba, kaya ang desperadong simp ay buong sigasig na sinabi kay Marieto na sasali siya sa Sigma. Nang sandaling yun, dumating si Madoka upang imbitahan si Arijen para sa isa pang pagpupulong kasama si Ken, ngunit inihatid ni Marieto ang balita na kabilang na siya. Habang si Marieto, ipinagyayabang ang pagkakasiguro sa ginintoang birhen, tinawag ni Zabu si Arijen na isang taksil, at desperadong sinubukang paalalahanan ni Madoka si Arijen tungkol sa kanilang layunin na maging honky people ng magkasama. Ngunit nilinaw ni Marieto na isa na siyang Sigma boy at lumakad palayo kasama si Arijen, iniiwan si Madoka na wasak ang kalooban. Samantala, palihim na nagpaplano ang pinuno ng White Gang na paglutasin ni Ken at Marieto ang kanilang mga di pagkakaunawaan sa larangan ng digmaan, ngunit nagtataka ang kanyang mga nasasakupan kung nagising na siya sa Jojo stand dahil kinakausap niya ang kawalan. Sa base ng Sigma, sinabi ni Tatsuto kay Arijen na malapit na ang oras para ang Sigma squad ang manguna, at ito ang nagpapalundag kay Senya sa tuwa. Ngunit si Arijen ay nalulungkot dahil wala siyang interes sa mga laban at sumali lang para makahalik sa pisngi ni Maoro. Sa puntong yun, dumating si Marieto at inanyayahan si Arijen na sumama sa kanya sa isang lockeran, kaya't masaya siyang pumayag. Habang naglalakad sila sa kalsada, nakatanggap ng tawag si Marieto mula sa isang tao, at pagkatapos noon, ipinagbigay alam niya kay Arijen na pupunta sila sa isang bahay aliwan para sa kanyang welcome party, na ikinatuwa naman niya. Sa daan patungo roon, nakasalubong nila ang ilang miyembro ng White Gang na sinasaktan ng isang estudyante para sa pera, kaya't sinipa ni Marieto ang isa sa kanila palayo sa isang sipa na alaliyokang. Arijen nakilala ang dalawa pang nakasuot ng puting uniforme bilang ang kaparehong mga lalaki na humabol sa kanya sa paligid ng bayan, at tinanong ni Ryu kung ano ang ginagawa ng mga miyembro ng Nitro Boy sa lugar na yun, kaya ipinaliwanag ni Tatsuto na isang lalaking nagngangalang Shindo, na ipinatapon mula sa Minato, ang bagong namumuno sa kanila. Biglang naglabas ng mga talam ang mga Nitro Boy at ipinaliwanag na kailangan nilang supulan sila, o kung hindi ay parurusahan sila ng matindi ng kanilang emperador, ngunit pinabagsak ni Marieto ang dalawa gamit ang malalakas na sipa at ibinalik ang pataka ng kanilang biktima bago lumakad palayo. Samantala, si Maoro ay pauwi na mula sa paaralan, ngunit hinaranggan ni Madoka ang kanyang daan at tinanong siya kung siya ang nagpatama kay Arijen sa Sigma, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy. Gayunpaman, hinawakan ni Madoka ang kanyang kamay at sinabing hindi niya ito bibitawan hanggat hindi niya ito kinakausap,
ngunit bigla niyang inaktibo ang isang bootleg echo attack, na ikinagulat niya at nabitawan siya. Ilang sandali pagkatapos, ipinakilala ni Marieto si Arijen sa buong Sigma squad at ipinagbigay alam sa kanila na mayroon siyang suntok na mas malakas pa kaysa kay Saitama, at ito ang pumukaw sa kanilang interes sa kanya. Pagkatapos ay ipinahayag niya na oras na para simulan ang kanilang paboritong laro sa festival, na isang espesyal na larong Jack and Poy na tinatawag na Look the Other Way, at ang mananalo ay makakakuha ng isang taong supply ng manok ng KFC, ngunit ang mga goons ay hindi gaanong nasisiyahan sa premyo. Pinili ni Marieto si Arijen bilang kanyang kasama at sinabihan silang lahat na magpartner sa taong katabi nila, ngunit nang magsimula ang laro, pinatalsik ni Auta ang kanyang kasama sa isang matinding suntok, na ikinagulat ni Arijen. Habang gulat na nakatitig si Arijen, tinanong ni Marieto kung naiintindihan na niya ang mga patakaran, at sinabi ni Bro na naiintindihan niya, kahit na ang kanyang maliliit na utak ay parang bibigay na sa takot. Nang marinig ito, inanunsyo ni Marieto ang simula ng susunod na round, at sinuwag ni Ryu ang kanyang kasama ng matindi, at ang iba pa ay nakikisali rin sa matinding pag-atake, na nag-iwan kay Arijen na natigilan sa takot at pagsisisi. Pagkaraan ng ilang round, hinikayat ni Marieto si Arijen na subukan ang laro, at agad siyang tumanggi. Ngunit sinabi ni Marieto sa kanya na ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ipagmalaki ang kanyang espesyal na suntok. Habang naghahanda si Arijen na simulan ng laro, ipinangako ni Marieto na makikita niya ito sa huling round, at ito ang labis na ikinatakot niya kaya't nakiusap siya kay Senya na mabilis na makisanib sa kanya. Gayunpaman, sa halip na tuparin ang kanyang kahilingan, biglang si Senya naging isang TikTok motivational speaker habang inaangkin na hindi makukuntento si Arijen sa pagkapanalo sa tulong niya. Habang nakikipagtalo si Arijen sa kanya, humakbang si Ryu upang hamanin siya, ngunit pinutol ni Auta ang pila at sinabi sa kanya na siya ang mauuna. Ipinakilala ni Auta ang sarili niya kay Arijen, at sinasabi ng lahat sa paligid na malas si Arijen dahil haharapin niya ang Jackie Chan ng kanilang koponan, na siyang leader ng Special Attack Unit. Napagtanto mismo ni Arijen na siya ay malubhang mapapahiya, kaya nagmakaawa siya kay Senya na tulungan siya, at sa wakas ay pumayag si Senya, kaya umakbang si Tatsuto upang maging referee. Nang magsimula ang laban, natalo si Arijen, at nang oras na upang tanggapin ang kanyang parusa, nagmakaawa siya kay Senya na muling angkinin siya. Gayunpaman, habang sumusuntok si Auta, pinigilan ni Senya ang kanyang mukha, at labis na napinsala ang kamao ni Auta sa pagtama sa mukha ni Arijen. Ikinagulat ito ng lahat ng nasa paligid dahil alam nilang ang suntok ni Auta ay parang tinamaan sa mukha ng martilyo ni Thor, at idineklara ni Tatsuto si Arijen bilang nagwagi, kaya umalis si Auta nang nahihiya. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon dahil ang susunod na kalaban ni Arijen ay ang demonyong manunugod ng ulo, si Ryu, at nagsimulang manginig sa takot si Arijen dahil alam niyang ang kanyang hindi na kaya ng kanyang ulo ang anumang matitinding suntok. Sa kabutihang palad, nang magsimula ang semifinal round, nagawa ni Arijen na manalo sa bunutan, at nagpasya siyang maghagis ng mahinang suntok para matalo siya. Ngunit nabaling ang kanyang atensyon sa ilang nakakagambalang tao na dumadaan, kaya naging bahagyang tapik na lang ang suntok. Gayunpaman, ipinahayag ni Tatsuto na ginamit lang niya ang isa sa mga lihim na teknik ng martial arts mula sa archives ng Dragon Warrior at idineklara siyang panalo. Nang makita ito, masayang lumundag si Marieto para harapin siya sa final round, at muling inasal ni Senya si Arijen, kaya sumigaw siya. Gayunpaman, dahil hindi makita ni Marieto ang kulay rosas na hanggal, ipinalagay niya na iniinsulto siya ni Arijen at nagalit ng husto. Napagpasyahan ni Arijen na malapit nang makaranas ng matinding pinsala ang kanyang ulo, ngunit sinabihan siya ni Senya ng ilang Andrew Tate quotes upang bigyan siya ng motibasyon, at isiniwalat ni Marieto na ang dahilan kung bakit niya gusto si Arijen ay dahil naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam mula rito nang suntukin niya ito. Nang magsimula ang laro, muling inatake ng pangangailangan si Arijen, kaya dali-dali siyang pumunta sa banyo upang medinhawahan, at nakita niya si Auta na malubhang nasugatan sa sahig. Habang nilalapitan ng lahat si Auta, ipinakita sa kanila ni Tatsuto ang isang pulse heiress ng Minato K, na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen, at ito ang ikinagalit ng husto ni Marieto. Ilang sandali pagkatapos, ipinaliwanag ni Tatsuto kay Marieto na sina Auta at Marieto ay matalik na magkaibigan mula pa noong bata pa sila, at ang tanging makakatalo kay Auta ay si Ken,
ngunit alam nilang hindi gagawa si Ken ng ganoong kaduda-dadang bagay. Nang bumalik si Arijen sa kanyang family restaurant, nakita niya si Maoro at sinabi rito na gusto niyang umalis sa Siguma. Ngunit binigyan siya nito ng mariing tapik sa mukha at pinakiusapan siyang manatili upang talunin ang kanyang kapatid. Nang gabing yun, nagsimulang mag-shadowbox ang sunod Sunyeon upang tuparin ang kanyang maluwalhating kahilingan ng Reyna, at tinuturuan din siya ni Senya ng iba pang teknik ng pagsasanay. Samantala, nakasalubong ni Ryu at Tatsuto ang ilang miyembro ng Minato K sa kalye, kaya pinatumba sila ni Ryu at nanumpa na maghihiganti para kay Aota habang lumalakad palayo. Gayunpaman, dumating ang ilang Nitro Boys at sinalakay at mas lalong sinaktan ang mga miyembro ng Minato K gamit ang armas. Kinabukasan, nagsasanay si Arijen kasama si Madoka sa sports, ngunit tinawagan si Madoka ng ilang miyembro ng Minato K upang sabihin sa kanya na ang kanilang mga miyembro ay grabing sinaktan ng mga miyembro ng Siguma. Samantala, nakita ni Marieto ang ilang iba pang miyembro ng Siguma na nasugatan sa lupa, na may ebidensyang tumuturo sa Minato K, kaya pasugad siyang pumasok sa kanilang base at hinamon si Ken sa isang laban. Habang papasok si Ken sa silid, sinubukang sipin siya ni Marieto, ngunit hinaranggan ito ni Madoka gamit ang sariling sipa. Gayunpaman, ngumiti si Marieto at pinatalsik si Madoka gamit ang isang paikat na sipa sa likod, kaya nagmadali si Zabo para tingnan siya. Nang tanungin ni Madoka ang dahilan ng kanilang pag-atake, ang mainitin ang ulo na si Ryu ay nagsimulang magbato ng mga insulto sa kanya, kaya ginantihan siya ni Zabo ng mga insulto habang binabanggit kung paano inatake ang kanilang mga miyembro ng Siguma. Humantong ito sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa, ngunit tinapos ito ni Ryusa. Ang kanyang pag-headbutt ng ulo na parang vibranium at sumugod si Saki para gumanti, ngunit pinigilan siya ni Madoka at pinakalma sila. Gayunpaman, inihagis ni Ryu ang isang simbolong Minato K sa lupa habang ipinapaliwanag na ito ay nakahiga sa tabi ni Aura, ngunit iginiit ni Madoka na hindi ito gawa ng Minato K dahil hindi sila gagawa ng ganoong kaduwag na bagay. Kaya sinabi ni Marieto sa kanila na ibigay ang mga tunay na salarin kinabukasan o mapupunta sila sa ganap na digmaan laban kay Siguma. Pagkatapos ay nangako siya kay Ken na aayusin na nila ang mga bagay sa pagkakataong ito bago umalis kasama ang kanyang pangkat. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Arajin sa base ng Siguma, ngunit lahat ay nakatitig kay siya ng galit na parang dinumihan niya ang kanilang paboritong maong. Kaya't hinayla siya ni Tatsuto palayo at ipinaliwanag na malapit na silang makipagdigmaan sa Minato K. Ayaw ni Arajin na masangkot sa ganoong digmaan, ngunit nagsisimula ng mawala ng kontrol sa sarili si Tatsuto dahil ang digmaan sa pagitan ng Minato K at Siguma ay tiyak na magiging mas mapaminsala at madyugo kaysa sa insidente sa Shibuya. Gayunpaman, nasasabik ito sa pink na adik sa labanan, na nagsisimulang magsaya sa nalalapit na digmaan hanggang sa itinulak siya palayo ni Aurajin at tinanong si Tatsuto kung paano hinaharap ni Marieto ang lahat. Ipinaliwanag ni Tatsuto na nakatuon siya sa paglutas ng kanyang alitan. Kasama si Ken, at si Arajin ay namangha na ang dalawang pinuno ay magkakaroon ng isang tunggalian na mas malaki pa sa laban ni John Cena laban kay The Rock. Ilang oras ang lumipas, si Madoka at ang dalawa niyang kaibigan ay nagpapahinga sa kanyang tahanan, at si Zabo at Saki ay masayang nag-uusap sa pag-aabang ng digmaan. Ngunit si Madoka ay hindi masaya dito dahil ang Minato K ay laging tungkol sa paghahanap ng tunay na lakas sa pamamagitan ng makabuluhang labanang individual. Pagkatapos ay tinanong siya ni Saki tungkol sa jacket na may tatak na Minato K na nakasabit sa kanyang silid, at sinabi niya na ito ay pag-aari ng kanyang kapatid na si Mitsukuni. Ilang taon na ang nakalipas, si Madoka ay umiiyak ng labis. Ngunit ipinaalala ni Mitsukuni sa kanya na ang isang taong honki ay hindi kailanman tatakas at inilagay ang kanyang jacket sa kanya habang sinasabing magpatuloy siyang magsikap upang maging isang taong honki. Ngayon, sa kasalukuyan, sinabi ni Madoka sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang kapatid at sa Minato K na labis niyang pinahahalagahan. Kaya itinuro ni Zabo na lahat ng miyembro ng club ay lubos na gumagalang kay Mitsukuni dahil siya ang kanilang nakaraang pinuno. Pagkatapos, kinuha ni Madoka ang batong regalo na nakuha niya kay Arajin at sinabi sa kanila na mayroon siyang gagawin habang tumatakas siya. Matapos siyang umalis, itinuro ni Saki na si Zabo. Hindi niya isinusuot ang jacket niya kamakailan at nagtanong kung nasaan ang kanyang armband,
ngunit kaina-hinalang sumagot si Zabo na dinala raw ng mga uwak. Pero mas kaunti ang utak ni Saki kaysa sa isang earthworm, kaya sinimulan niyang habulin ang mga uwak sa labas. Kanina lang, naiinip si Zabu habang binabasa ang pinakabagong kabanata ng One Piece, ngunit biglang dumating ang pinuno ng Nitro Boys at nagpakilala bilang si Shindo. Agad siyang kinantay ni Zabo sa pagtatanong kung bakit siya nagmamalaki pagkatapos maalis mula sa Minato Cay kalahating taon na ang nakalipas, ngunit iniabot ni Shindo ang kanyang kamay habang inaalok na maging kaibigan niya. Nang itulak ni Zabo ang kamay nito palayo, mabilis siyang hinayla ni Shindo pasulong gamit ang letigo at ibinigay ang isang matinding sipa ng tuhod direkta sa kanyang tiyan. Bago pa niya lubos na maintindihan ang nangyayari, dinagdagan ni Shindo ang atake ng sunod-sunod na malakas na paghampas ng letigo bago siya bigyan ng isang matinding sipa na nagpatamba sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay kinuha ni Shindo ang kanyang armband at tinawag siyang mas malaking manloloko kaysa kay Magum dahil natalo sa isang taong kanyang inudyok sa galit. Sa kasalukuyan, nahihiya si Zabo sa buong pangyayari, kaya't sumusumpa siyang hindi niya ito sasabihin kaninuman. Samantala, naglalakad si Arajin sa kalye, sinasabi kay Senya na hindi na kailangang magpatuloy sa pagsasanay dahil maglalaban sina Marito at Ken. Nalilito si Senya dito, kaya ikinukwento niya ang kanyang nakakatawang pantasya kung saan nanalo si Marito at opisyal na ipinapasa ang pagmamay-ari ng Siguma, pati na rin ang mga pisngi ng kanyang kapatid, kay Arajin. Ikinukwento rin niya ang isa pang pantasya kung saan natalo si Marito at ipinapasa ang Sigumagang sa kanya bago mamatay, na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang makuha ang loob ni Maoro. Pagbalik ni Arajin sa kanilang family restaurant, ipinapalam ng kanyang nanay sa kanya na dumating si Madoka para bisitahin siya. Ilang sandali pagkatapos nito, dumating sila sa kwarto ni Arajin, kung saan tinanong ni Madoka si Arajin kung pinaplano niyang lumaban sa digmaan kinabukasan, ngunit sinabi ni Arajin na depende ito sa sitwasyon. Nang marinig ito, hiniling ni Madoka sa kanya na pigilan si Marito dahil sigurado siyang makukumbinsi niya ito, ngunit sinabi ni Arajin na wala siyang kinalaman dito. Kaya ipinaliwanag ni Madoka na may masama siyang kutob dahil ang kanyang mga tauhan ay hinding-hindi mananakit ng ganoon. Ibinanggit ni Madoka ang isang araw sa kanilang nakaraan kung saan nagbahagi sila ng mga regalo at nangakong magiging honky people, at sinabi niyang gusto pa rin niyang maging isang honky person kasama siya. Ngunit itinulak siya ni Arajin palayo, sinasabing sinaunang kasaysayan na yun. Kinabukasan ng umaga, nakilala ni Arajin, si Maoro ay nasa bubong at sinusubukang idiin si Mugs habang pinag-uusapan ang kanyang plano na sakupin ng Siguma, ngunit hindi siya pinapansin ni Maoro. Dumating naman si Madoka at hiniling kay Maoro na kausapin siya tungkol kay Marito, kaya umalis siya kasama nito patungo sa isang pribadong lugar. Doon, hiniling ni Madoka sa kanya na kumbinsihin si Marito na itigil ang digmaan, ngunit nainis siya at sinubukang umalis, kaya pinigilan niya ito sa pagsasabing maaari silang magdulutan ng sukdulang kapahamakan sa isa't isa. Malungkot na inamin ni Maoro na hindi makikinig si Marito sa kanyang sasabihin, kaya hiniling nito sa kanya na himukin si Arajin na kumbinsihin si Marito. Tumanggi siya at sinubukang umalis, ngunit muling pinigilan ang kanyang pag-alis. Kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng Sonic Scream. Gayunpaman, hinawakan niya ang bibig nito at sinabi sa kanya na nais niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang kuya, at ito ang tuluyang nagpakalma sa kanya dahil nakakaugnay ang kanyang damdamin. Di nagtagal pagkatapos nito, sinabihan ni Maoro si Arajin na kumbinsihin ang kanyang kapatid na itigil ang gyera, at pumayag siya na parang isang tapat na aso, ngunit nang makaharap niya si Marito upang gawin ito, ang mukha ng pinuno ang nagpanginig sa kanya sa takot. Samantala, ang mga miyembro ng Minato Cay ay naghahanda para sa nalalapit na gyera, at sinubukan ni Madoka na kausapin si Ken para pigilan ito, ngunit sinabi ni Ken sa kanya na panahon na para ayusin ang mga bagay-bagay. Kasabay nito, naglilibang si Arajin sa kalye nang makasalubong niya si Shindo, na sinulsulan siyang magalit para sumugod at manuntok. Sa base ng Minato Cay, sinabi ni Zabo kay Madoka kung paano siya ginamit ni Shindo para ayusin ang lahat, kaya nagpa siya si Madoka na kausapin si Shindo. Kasabay nito, hinagupit ni Shindo si Arajin palayo, kaya sumanib si Arajin kay Senya at tiniis ang lahat ng hagupit nito bago niya ito pinatalsik ng isang napakalakas na suntok. Gayunpaman, biglang nakabangon muli si Shindo,
at nagulat si Senya nang makita na nakipag-isa ito sa isang taong nagngangalang Ichi. Ilang sandali ang lumipas, ang mga Nitro Boys ay nasa kanilang base, masipag na gumagawa para gawin ang armas upang hindi sila mapabilanggo ni Shindo, ngunit bigla, dumating si Madoka at humiling na makausap si Shindo. Nang makita na miyembro siya ng Minato Kai, isa sa mga Nitro Boy ang sumugod sa kanya na may dalang tubong metal, ngunit pinatalsik siya ni Madoka sa isang sipa. Sakto namang dumating si Shindo at tinawag si Arajin, na dali-daling dumating, nakasuot lang ng salawal at may kakaibang kulay rosas na korona sa ulo, na parang isang tapat na aso, at ikinagulat ito ni Madoka. Nang tanungin ni Madoka kung ano ang ginagawa niya, umiwas ng tingin si Arajin habang sinasabing naglalaro sila ng utos ng hari, at tinanong ni Shindo si Arajin kung magkaibigan sila. Ngunit sinabi nitong wala namang ganon. Pagkatapos ay tinanong ni Arajin si Madoka kung ano ang ginagawa niya doon, at ipinaliwanag ni Madoka sa kanya na ang digmaan sa pagitan ng Siguma at Minato Kai ay isang bitag na inihanda ni Shindo. Ngunit nagsinungaling si Shindo na hindi niya alam ang sinasabi nito. Nang marinig ito, lumapit si Madoka upang piliting aminin ang katotohanan mula kay Shindo, at tinangka siyang pigilan ni Arajin, ngunit itinulak niya si Arajin sa isang tabi, at inilabas ni Shindo ang kanyang latigo upang maghanda para sa kanilang labanan. Habang patuloy na humahataw si Shindo gamit ang latigo, umiiwas si Madoka, ngunit nang tangkain niyang sipain si Shindo, hinarang ng Freak King gamit ang kanyang latigo at iniikot ito sa leeg ni Madoka, sa kanya hinayla ito palapit. Sa kanyang mga tuhod na pinalakas ni Ikiya, naghatid si Shindo ng matinding sipa ng tuhod kay Madoka, na nagpatalsik sa kanya sa lupa at pagkatapos ay nagsimulang alipustain siya dahil sa pagiging mahina at walang silbi, sa kabila ng pagiging numero 2 ng Minato Kai. Nang makita ito, sigurado na si Senya na si Ikiya ay sumanib na kay Shindo. Habang nagmamarcha ang mga miyembro ng Minato Kai sa mga lansangan, tinawagan ni Zabo si Madoka na may pag-aalala, ngunit hindi sumasagot si Madoka dahil kasalukuyan siyang nakapigil at hindi makapagsalita sa base ng Nitro Boys. Biglang pumasok si Arajin sa silid na kinaroroonan niya at inalis ang tape sa kanyang bibig. At tinanong siya ni Madoka kung bakit siya nakasuot ng signature outfit ni Johnny Sin, kaya ipinaliwanag ni Arajin ang nangyari. Noong bumangon si Shindo pagkatapos tamaan ng malakas, inanyayahan niya si Arajin na umatake ulit, kaya sumugod si Arajin na may panibagong pinasiglang kamao. Ngunit hinawakan ni Shindo ang braso niya at sinabing ayos lang na wala pa siyang karanasan doon dahil lahat naman ay nagsisimula sa ganoong paraan. Pagkatapos nyon, dinala niya si Arajin sa headquarters ng Nitro Boys, kung saan binigyan si Arajin ng uri ng espesyal na serbisyo na pinapangarap ng mga tulad niyong nerd sa inyong mga gunner dreams. Pagkarinig nito, namangha si Madoka sa kawalang hiyaan ni Bro, ngunit ipinagtanggol ni Arajin ang kanyang mga aksyon sa pagsasabing mayroon siyang ang kanyang mga dahilan sa paggawa ng mga bagay sa ganoong paraan, at sinabi niya kay Madoka na sumuko na dahil ang mga away gang ay nangyayari sa lahat ng oras. Gayunpaman, iginiit ni Madoka na hindi ito isang totoong laban dahil dayaan ito, ngunit mayabang na sinabi ni Arajin na katawa-tawa ito, kaya tinanong ni Madoka kung bakit bigla siyang umaaktong parang duwag gayong dati mas mukha siyang maton. Sabi ni Arajin wala siyang interes sa mga maton, ngunit bigla, dumating si Shindo at sinabi kay Arajin na sumunod sa kanya dahil hinihintay na siya ng lahat. Habang papalabas si Arajin sa silid, sinabi sa kanya ni Madoka na lagi siyang pinaniwalaan nito. At ilang beses sinubukang tawagin siya, ngunit hindi siya pinansin ni Arajin habang sumusunod kay Shindo. Noong sila ay mga bata pa, may nakakita sa kanila na naglalaro ng superheroes at inuyam sila dahil dito, kaya ang nagpapanggap na Superman, si Madoka, ay sumugod upang salakayin sila, ngunit siya ay lubhang napinsala habang ang duwag na si Arajin ay nanood mula sa likod ng puno. Pagkatapos ay nagpa siya ang mga siga na siya ang susunod na pupuntiryahin, kaya ang talunan ay tumakas papalayo, na nakasingit ang kanyang buntot na singliit ng hipon sa pagitan ng kanyang mga binti. Sa kasalukuyan, nakaramdam si Arajin ng pagkasuklam na naipaalala sa kanya ni Madoka ang insidenteng yon. Sa ibang lugar, ang Minato Kai. Ang hukbo ay sumusulong upang harapin ang gang ng Siguma, at si Maoro ay nanunood mula sa pinagtataguan, nagbabalak na bigyan ang kapatid ng isang napaka-personal na pasasalamat pagkatapos niyang talunin si Ken.
ngunit nagsimula siyang madismaya nang mapagtanto niyang wala pa sina Arajin at Madoka. Samantala, dinala ni Shindo si Arajin sa isang disco room, kung saan pinagsalitaan niya ang lahat ng Nitro Boys ng masasamang salita laban sa Sigma Squad bago hilingin kay Arajin na iwanan sila at sumali sa kanyang gang. Ang utak biya ay agad na nagpatinag dahil sa dami ng mga makakapangyarihang tao na inilaan nila para sa kanya, ngunit biglang gumawa si Shindo ng ilang Fortnite emote habang sinasabi ang kanilang motto. Ipinaalam ni Shindo na malapit nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Sigma at Minato Kai, at pinagbantaan ng kanyang mga tauhan na hindi niya sila sesantuhan kung hindi nila wawasakin ang magkabilang koponan, kaya't nagsimula silang magsabay-sabay sa mga chant ng digmaan ng Wakanda bilang paghahanda. Nang tanungin ni Arajin kung saan sila patungo, ipinaliwanag ni Shindo, habang sinisira ang disco ball, na ang plano ay pumasok at tapusin ang Sigma Squad at ang Minato Kai matapos nilang magwasakan, at ipinaalala ni Senya sa kanya na iyon ang sinabi ni Madoka. Habang naglalakad si Arajin sa pasilyo, tinawag siya ni Madoka, ngunit hindi siya sumagot. Kaya nalulungkot si Madoka nang mapagtanto niya na sumuko na si Arawimp sa pagiging isang honky person. Bigla siyang nadapa at bumagsak sa lupa, at nang makita niya ang best friend stone na ibinigay sa kanya ni Arajin, naaalala niya ang pangako ni Arajin na maging honky people kasama siya, na nagpatanto sa kanya na hinding-hindi susuko si Arajin sa pangarap na yun. Samantala, sinusubukan ulit ni Zabo na tawagan si Madoka, ngunit hindi ito sumasagot, kaya nagmadali siyang umalis para hanapin ito. Pagkaalis niya, inalis ni Marido ang kanyang kamisete para maghanda sa kanyang duelo kay Ken, at hindi mapigilan ni Maoro na kumuha ng milyon-milyong larawan niya. Ang matitikas na abs ni Oni-chan. Habang naglalakad sa mga lansangan, tinanong ni Shindo si Arajin tungkol sa pagkahumaling ni Madoka na maging mga honky people, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang hanggal na pangako na ginawa nila noong bata pa sila. Nang tanungin ni Shindo kung binisita niya kamakailan ang honky shrine, sinabi ni Senya kay Arajin na magsinungaling na hindi, kaya ginawa niya ngayon, ngunit bigla siyang inalok ni Shindo ng posisyon ng kanang kamay. Ayaw ni Arajin ng stress, ngunit nangako si Shindo na gagawing kasama ang mga Nitro Girls sa mga kapanapanabik na eksena na parang kay Brazor, kaya nagsimula siyang bumigay hanggang sa naaalala niya ang kanyang maluwalhating reyna. Nalabis niyang hinahangaan siya. Biglang nagsimulang magsalita si Shindo tungkol sa paggapi kay Ken, at nang tanungin ni Arajin kung bakit, ikinwento niya kung paano siya sumali sa Minato K at naging isa sa pinakamalakas, hanggang sa isang araw ay sinubukan niyang gumamit ng sandata habang nagduduelo, na naging sanhi ng pagpapatalsik sa kanya ni Ken mula sa gang. Sa kasalukuyan, pumasok ng sapilitan si Zabo sa punong tanggapan ng mga Nitro Boy at pinatumba ang mga bantay bago pinalaya si Madoka. Samantala, sa Coliseum, naghahanda para sa labanan ang mga Nitro Boy, ngunit muling nagkagulo ang bituka ni Arajin. Kaya sinubukan niyang tumakbo sa banyo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Shindo at nagsimulang magsalita tungkol sa mga diangkop na mungkahi niya para kay Maoro na may kinalaman sa Netflix and chill, at labis nitong ikinagalit si Arajin kaya pinilit niya si Senya na makipagsanib sa kanya at pinatalsik ang kainahinalang lalaki gamit ang isang suntok. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa banyo, ngunit ngumiti si Shindo dahil kumpirmado na niyang nakikipagtulungan si Senya kay Arajin. Samantala, ang mga hukbo ni na Sigma at Minato K ay naghahanda upang simulan ang kanilang digmaan nang dumating sina Madoka at Zabo at ipaliwanag sa kanila na ito ay isang pakana lamang ni Shindo. Biglang sumugod si Arajin, na hinahabol ng hukbo ng mga Nitro Boy, at hiniling ni Madoka sa mga pinuno na itigil ang laban. Ngunit sinabi ni Marido na wala na itong saysay at sumugod kay Ken upang simulan ang kanilang paglalaban. Mabilis na tumakbo si Arajin na parang isang bootleg flash, ngunit sa huli ay natisod siya sa isang bato at bumagsak, sa kanya napagtanto na wala nang humahabol sa kanya. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya na ang lahat ng mga Nitro Boy ay nakatayo sa pormasayon ng labanan, at sa harap niya, nagtipon ang mga miyembro ng Sigma at Minato K upang magkaroon ng kanilang digmaan. Samantala, sumugod si Marido na may isang roundhouse kick, ngunit sinalag ito ni Ken gamit ang isang malakas na palo ng palad, at ang impact ay nagdulot ng sakit sa dalawang lalaki. Sa ibaba, ang mga miyembro ng parehong squad ay nagsimulang maglaban, at si Arajin ay nasindak na talagang nagaganap ang World War III sa harap niya, ngunit ang kakaibang espiritu ay nagdiriwang sa paligid niya.
Muling sumugod si Marido na may isa pang sipa, at sa pagkakataong ito, tumama ang sipa, ngunit sabay ding sinuntok ni Ken ang kanyang mukha. Habang naglalaban ang dalawang Jigechud, pinapanood ni Aota mula sa gilid, at naalala niya kung paano nagsimula ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, sina Marido at Ken ay kilala bilang mga God Kings dahil sila pinagharian ang bawat eskwelahan sa Hunky City. Bakit, at kinatatakutan sila ng bawat gangster. Noon, tinanong ni Aota si Marido kung aling gang ang balak niyang salihan sa pagitan ng Minato Kai at Iki Nation, ngunit sinabi ni Marido na naiinip siya sa kanilang dalawa. Habang naglalakad si Marido sa unahan, ilang mga adik na kulang sa isip ang nagpasya kay Aota, at pinatalsik ni Aota ang kanilang pinuno sa isang suntok, ngunit nababagabag pa rin siya dahil mukhang malungkot si Marietta simula nang maging sila ang pinakamalakas, at naisip niya kung mayroong isang bagay na muling magpapaalab sa kanyang sigla. Bigla, isa sa mga basegulero ang nagmakaawa kay Aota na sumali sa Iki Union. Ngunit nalito sila rito, kaya iginaya niya sila sa isang lugar kung saan ang pinuno ng Iki Union, si Shiba, ay hinamon si Ken sa isang tunggalian at idineklara na pababagsakin niya ito. Gayunpaman, nang sumugod siya para lumusob, pinatalsik siya ni Ken ng napakalayo sa pamamagitan ng isang matinding suntok palad. Habang nagdiriwang ang mga miyembro ng Minato Kai, biglang sumugod si Marido at sinubukang sipain si Ken ng isang sipa ng kung fu, ngunit madali itong naharangan ni Ken, kaya sinubukan niya ang isa pang matinding sipa na naharangan din. Pagkatapos ay inihagis ni Ken si Marietta, at ang kanyang lakas ay lubhang nakapagpa-excite sa mahilig makipaglaban kaya nakiusap siya para sa round 2. Ngunit hindi siya pinansin ni Ken at umalis. Maya-maya, dalawang punk ng Kiki Union ang nakiusap kay Marietta na maging bagong pinuno ng Iki Union dahil desperado silang talunin siya, at nakikipaglaban lang siya sa mga taong may matinding paniniwala, ngunit hindi pa rin interesado si Marido. Makalipas ang ilang oras, si Aota ay biglang pumasok sa base ng Minato Kai at sinabi kay Ken na siya na ang pumalit bilang pinuno ng Iki Union bago siya haminin sa isang laban. Habang pauwi si Marietta ng araw na yon, nakita niya ang ilang gangster na nag-uusap tungkol sa kung paano magkakaroon ng laban ng UFC sina Aota at Ken sa lugar, at ito ay ikinagulat niya. Sa larangan ng digmaan, ibinuhos ni Aota ang kanyang pinakamalakas na suntok kay Ken, ngunit kinaya ito ng Japanese King Kong nang walang kahirap-hirap at pinatalsik siya ng sarili nitong suntok. Habang nakahiga si Aota sa lupa at naghihirap sa sakit, sumugod si Marido para tingnan siya, at tila ba inangkin ng papel ng isang All Might sa pagsasabing siya naman ngayon ang haharap. Nang marinig ito, mahinaong sinermonan ni Marietta si Aota sa pagiging sakripisyo ng tao para ihanda ang kanilang laban, ngunit sinabi ni Aota na walang kinalaman dito ang matinding paniniwala dahil ang totoo niyang gusto ay kaguluhan. Pagkatapos ay masayang sumugod si Marietta gamit ang isang sipa ng palakol, na agad na sinalag ni Ken. Muscular palms, ngunit nilabanan niya pa rin ito at naitama ang sipa sa mukha niya. Nagpangiti ito kay Ken, at lahat ay nagulat na ang Madara Uchiha ng kanilang mundo ay ngumiti sa unang pagkakataon. Matapos ito, parehong nagsukatan ng lakas ang dalawang Omnichad, nagpalitan ng mabibigat na atake, at nagpatuloy ang kanilang alitan sa loob ng ilang sandali, ngunit hindi kailanman natukoy ang nanalo. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Aota na hinihintay ni Ken ang araw na matatalo siya ni Marietta, ngunit hindi ito ganoon sa larangan ng digmaan habang binibigyan ni Ken ng sunod-sunod na tama ang mukha ni Marietta. Sa isang malakas na suntok, tumugon si Marietta ng isang sipa sa dibdib, at habang nagpapatuloy ang kanilang away, sinubukan ni Maoro na pigilan ang kanyang kapatid, ngunit pasimpleng lumapit si Origin at sinabi sa kanya na masyado itong delikado, kaya inutusan niya ito na pigilan sila. Habang pasimpleng lumapit si Origin upang pigilan sila, ang lakas ng kanilang mga paghataw ay nagpalipad ng ilang debris sa kanyang direksyon, na nagpatakot sa kanya kaya siya lumayo. Ang dalawang makapangyarihang mandirigma ay sumugod dala ang kanilang pinakamalakas na atake, at nang magbanggaan sila, winasak ng impact ang lupa sa ilalim nila, kaya sila bumagsak sa ilalim. Agad na sumugod si Maoro upang tingnan ang kanyang walang malay, kapatid, at sinubukan ni Origin na tumulong. Ngunit dinurog ni Maoro ang kanyang puso sa milyon-milyong piraso nang sabihin niya na tapos na siya sa kanya. Sa sandaling yun, inutusan ni Shindo ang Nitro Boys na tapusin na ang laban, kaya sumugod sila dala ang kanilang mga bat na metal, at sumugod din ang mga lalaki ng Minato Kai upang harapin sila.
Ikinatuwa ito ni Senya dahil ang kaguluhan ay maaaring maging pagkakataon para sa kanya at kay Ikiya na sa wakas ay magsanib. Ngunit umalis si Origin at sinabi sa kanya na wala na itong saysay, dahil nawala na niya ang babae. Gayunpaman, ipinakita ni Senya sa kanya na ipinaglalaban pa rin ng kanyang mga kaibigan ang kanilang buhay, at tinanong siya kung balak niyang iwanan sila, ngunit sinabi ng buhay na tambak ng basura na hindi niya sila kaibigan at tumakbo palayo. Bigla, hinaranggan ni Shindo ang kanyang daan at sinimulang saktan si Arajin habang sinasabing mamamatay siya kung hindi siya sasama kay Senya. Habang patuloy niyang sinasaktan si Arajin, nagmakaawa si Senya na sumama siya at iligtas ang kanyang buhay, ngunit sinabi ni Arajin na wala nang saysay ang mabuhay. Matapos mawala ng malay si Arajin, ipinagmalaki ni Shindo sa lahat na siya ang mastermind, at sumugod si Saki para umatake, ngunit nahampa ng letigo ni Shindo at bumagsak sa lupa. Nang makita ito, sumugod si Zabo at tinangkang sunod-sunod na suntok, ngunit umiilag si Shindo at pinatumba siya bago pa imbitahan ang lahat ng ibang miyembro ng Minato kaya naharapin siya ng sabay-sabay. Umiiwas si Ryo sa mga hampas ng letigo habang sumusugod pasulong at sinubukang aipatama ang kanyang tanyag na headbutt mula sa impyerno, ngunit pinatumba siya ni Shindo sa isang malakas na sipa ng tuhod at pinanghihina niya ang bawat miyembro ng Minato kaya na lumalapit sa kanya. Sa huli, humakbang ang Golden Boy, si Madoka, upang harapin siya, at nagawa nitong makasipa, ngunit iniayos ni Shindo ang bali niyang leeg na parang isang kontrabida sa horror at sinimulan siyang polanan ng matitinding hagupit. Pagkatapos, pinatulog si Madoka, gumawa si Shindo ng plano upang tuluyang mawala sila para hindi na makabalik sa laban, ngunit bigla, nilapitan siya ni Maoro at sinabihan siyang umalis. Walang pag-aalangan, ibinagsak siya ni Shindo sa lupa, at nagmakaawa si Arjun na tumakas siya. Ngunit tumayo siya ulit at tinawag si Shindo na isang kawawa at walang silbing nilalang, kaya sinubukan niya itong wakasan ng buhay sa pamamagitan ng isang sipa palakol. Gayunpaman, nagkalakas ng loob din sa wakas si Arjun at pinigilan ang kanyang atake, at habang hinahampas siya ni Shindo, tinitiis ni Arjun ang lahat ng sakit habang patuloy na sumusulong. Habang nagpapalitan ng suntok sina Arjun at Shindo, nagsimulang sumuporta ang mga miyembro ng Minato kay Arjun. At sa kapangyarihan ng pagkakaibigan, ibinuhos ni Arjun ang pinakamalakas niyang suntok, na nagpatilapon kay Shindo ng ilang milya hilaga ng Texas. Nang makita na taluna na si Shindo, lahat ay nagsimulang ipagdiwang si Arjun na parang nanalo lang siya sa World Cup, at sinabi ni Madoka kay Arjun na hindi siya tumigil sa paniniwala sa kanya. Kaya tinulungan ni Arjun ang kanyang sugatang kaibigan pauwi. Kinabukasan, masayang naglalakad si Arjun sa pasilyo, at tinitigan siya ni Senya, na sinasabing naging sapat ang kanyang lakas para haminin si Goku, at nagmayabang siya tungkol sa kung paano niya mapapanaig ang puso ni Maoro gamit ang kanyang lakas. Gayunpaman, nang siya ay pumasok, napansin niya na wala si Maoro, at binigla siya ni Saki ng masakit na pagpalo sa balikat habang pinupuri ang kanyang suntok. Pagdating ni Madoka, tinanong nito kung pwede siyang kausapin si Arjun, ngunit sinabi ni Arjun na kailangan niyang hanapin si Maoro, kaya ipinagbigay alam ni Madoka na nasa ospital ito at nagbabantay kay Marietta. Nang marinig ito, ginamit ni Arasim pang teknik na flash step upang iwasan siya at nagmadali papunta sa ospital. Sa daan patungo sa ospital, ipinaalam ni Madoka kay Arjun na ang kapatid niyang si Mitsukuni ay pinapante sa pasilidad para sa mga kabataan matapos makasakit ng isang pulis na pumilit sa kanyang mga kaibigan na magbenta ng droga, at ang huling bagay na kanyang sinabihan si Madoka na patuloy na magsikap upang maging isang tunay na tao. Sinasabi ni Madoka na ang mga salitang ito ang nagtutulak sa kanya sa lahat ng oras na ito at ibinunyag na babalik ang kanyang kapatid sa susunod na linggo, na ikinatuwa ni Arjun. Sa ospital, sinubukan ni Maoro na pakainin si Marietta ng espesyal na antas ng sumpa na inihanda niya sa halip na pagkain, ngunit pinigilan niya ang kamay nito upang iligtas ang kanyang bituka. Pagdating ni Arjun, sinubukan niyang akitin si Maoro, ngunit binigyan siya nito ng matinding masamang tingin sa gilid dahil muli niyang sinira ang pagkakataon nitong matikman ang prutas ni Oni-chan. Habang naglalaro si Arjun kasama si Marietta, hinimok ni Maoro siyang umalis, sinasabing kinokontamina ng amoy ng talunan niya ang hangin, ngunit ginulat ni Marietta si Maoro nang labis nang sabihin niyang siya ang umalis, kaya tumakbo ito papalayo ng may matinding paghihirap.
Hinabol siya ni Arjun, ngunit isinukol siya nito sa pader at sinabihan na isa pa rin siyang walang kwentang hanggal kahit natalo niya si Shindo. Gayunpaman, pagkaalis niya, nagsimulang magpakasaya ng labis ang nakakainis na simp kung paano siya idinikit ng kanyang Barbie sa pader. Nang bumalik siya sa silid ng ospital, binanggit ni Marietta ang kanyang tagumpay laban kay Shindo, at sinamantala ni Arjun ang pagkakataon upang humingi ng pahintulot na manligaw sa kapatid nito. Ngunit pinutol siya ni Marietta sa pagtatanong kung pwede silang mag-group date, na masayang sinang-ayunan ni Arjun. Maya-maya, sa taguan ng Saguma, nadismaya si Arjun sa katotohanang kasama si Madoka sa group date, at nang tanungin niya si Tatsuto kung bakit nila inimbitahan ang Manatokay, malamig itong sumagot na hindi nila kayang gawin ang gawain ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabi ni Tatsuto kay Arjun na pupunta sila sa beach, at nagsimulang mag-init ang utak ni Arjun habang ini-imagine niya si Maoro na nakasuot ng nakakaakit na swimsuit. Samantala, masayang nilalagyan ni Saki ng glaze ang punch ni Arjun, at inamin ni Madoka na parang ng isang puti, ngunit sinabi ni Zabo na wala siya sa kondisyon dahil wala siyang nagawa, at pakiramdam niya ay may utang na loob siya kay Arjun dahil sa pagliligtas sa kanila. Gayunpaman, pinasaya siya ni Madoka sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Zabo na niligtas niya ito. Nang gabing yun, nakahiga si Arjun sa kama, at sinabi niya kay Zabo na mas nararamdaman niyang isa siyang lalaki. Ito ang nagpasaya kay Senya dahil sa tingin niya ay tuluyan ang nagiging mas malakas si Arjun, ngunit ang hanggal ay nagsimulang magpakalalim sa mga plano niya sa kwarto kasama si Maoro, kaya nadismaya si Senya. Kinabukasan, dumating si Arjun sa dalampasigan, handang-handa na para magkaroon ng kasiyahan sa tubig, pero napansin niya na hindi lahat ay nasa labas at may isang tulda sa malapit. Pagpasok niya sa tulda, umiilaw ang mga ilaw, at nakita niya ang isang poster sa dingding na nagsasabing magkakaroon sila ng isang group combat date. Ang buong tulda ay inayos na parang isang episode ng SmackDown, at lumabas si Tatsuto na nakasuot ng referee costume upang ipahayag ang simula ng combat date sa pagitan ni Manatokay at Siguma. Para sa unang laban, dumating si Aura na nakasuot ng wrestling tights upang kumatawan kay Siguma, at dumating si Ken, nag-cosplay bilang si Randy Orton, upang harapin siya. Habang naglalaban ang dalawang maskulado, nilagay ni Ken si Aura sa isang headlock. Ngunit sinagot ni Aura sa pamamagitan ng paggawa ng backdrop kay Ken. Gayunpaman, kaagad na bumangon si Ken at inihagis si Aura sa lubid gamit ang clothesline, at nagsimulang mapako ang tingin ng lahat sa kanya, iniisip na nanalo na siya. Ngunit bigla, napansin nilang nakatigil siya sa paggalaw. Nang tingnan siya ng mas malapitan, inihayag ni Tatsuto na sumakit ang likod ni Ken at ibinigay ang tagumpay kay Aura, ngunit kaagad namang nawala ng malay si Aura. Habang inilalabas nila ang mga nabigong wrestler gamit ang stretcher, nangako si Zabo kay Arjun na magpapahirap siya sa kanyang laban upang suklian ito, at hindi maintindihan ni Arjun ang ibig niyang sabihin hanggang sa makita niya ang banner ng laban sa ang pader, na may nakasulat na pangalan niya. Dahil sa matinding pangangailangan ng inspirasyon, palihim na lumabas si Arjun ng tulda para sulyapan si Maoro na nakasuot ng swimsuit, ngunit nakita niya itong nakasuot ng buong itim na kasuotang Dubai, na ikinalungkot niya. Sa tulda, si Saki ay gumamit ng pamamaraan ng pagpapasuko sa braso upang matalo ang kanyang kalaban, ngunit habang nagsisimula pa lang siyang magdiwang, biglang lumitaw si Marito bilang kanyang susunod na kalaban at itinulak siya palabas ng ring upang angkinin ang tagumpay. Habang nakaupo sa tabi ng ring, sinabi ni Maoro na nagugutom siya, kaya ang desperadong simp ay nag-alok na bibilhan siya ng pagkain. Sa labas, nasa kantina si Shindo, gumagawa pagkain habang nagrereklamo kung paano siya ginagamit bilang isang yakisoba machine, ngunit sinabi ni Ikiya sa kanya na tiisin ito. Pagkatapos, dumating din si Arjun, na may dalang pagkain, at tinanong niya kung saan niya narinig ang pangalang Senya. Ngunit sinabi ni Shindo sa kanya na tanungin si Senya mismo habang inaabot ang pagkain, kaya hinayla siya ni Senya palayo. Pagbalik sa loob ng tulda, madaling tinalo ni Madakara ang kanyang kalaban, at inihayag ni Tatsuto na 7 tao na ang kanyang natalo. Nang makita ito, sinabi ni Saki kay Zabo na turn na niya para ipakita ang kanyang lakas, at buong sigasig na idineklara ni Zabo na mananalo siya, ngunit ilang segundo lang ay pinatalsik na siya palabas ng tulda. Di nagtagal, ginagapi ni Marito ang lahat ng kalaban na ipinadala sa kanya, at ang lahat ng miyembro ng Sigmama ay takot na takot sa kanyang lakas.
Sa huli, dumating ang pagkakataon para magharap sina Madakara at Marito, ngunit binago ni Marito ang inaasahan sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng tag match sa pagitan niya at ni Ryu laban kina Madakara at Arjun. Agad na tumanggi si Arjun, ngunit pumayag si Madakara para sa kanya, at natarante si Arjun, kaya hinimok siya ni Madakara sa pagsasabing gawin ang kanyang makakaya. Matapos ang pagpapakilala, opisyal na nagsimula ang laban, at nagsimulang magpalitan ng malalakas na suntok sina Madakara at Ryo, kaya sinabi ni Arjun kay Madakara na tapusin na niya ito para hindi na siya makakalaban. Ngunit, nagsimulang magpalakas ng loob si Maoro sa kanila, kaya pumasok si Arjun para mapahanga siya. Ngunit pinilit ni Marito si Ryo na ipasok siya, kaya nagkunwari si Arjun na nasaktan ang binti para piliting bumalik si Madakara. Sa loob ng ilang minuto, nadaig ni Marito si Madakara at napin siya. Ngunit kumawala si Madakara sa pin at sinubukang sip-in siya. Ngunit sumagot si Marito at inilagay siya sa isang mapanganib na kapit. Nang makita ito, nagmakaawa ang lahat kay Madakara na sumuko na para hindi na lalong mapahamak, ngunit sinaktan ni Madakara ng matindi ang sariling braso para makawala at nagawa niyang makalapag. Isang sipa na nagpadugo sa ilong ni Marito. Habang sumusugod si Marito para tapusin siya, ginambala siya ni Arjun sa pagsisinungaling na kumalat ang kontrobersyal na video ni Sydney Sweeney, kaya hinihila siya ni Marito papasok at sinusuntok siya ng paulit-ulit. Sinubukan ni Madakara na iligtas siya, ngunit inatake siya ni Ryo, kaya binagsak niya si Ryo sa isang suplex at sinipa. Gayunpaman, bumangon si Marito at itinapon si Arjun palayo, at si Arjun ay bumagsak mismo sa ibabaw ni Ryo. Kaya binilang ng referee hanggang 3 at ibinigay kay Arjun ang tagumpay. Ilang taon na ang nakalipas, tinanong ni Chibi Madakara ang kanyang kapatid kung ano ang ibig sabihin ng ilang pinta sa dingding, at sinabi ni Mitsukuni. Nangangahulugan na ang isang taong honki ay siya na humaharap sa mga hamon at hindi kailanman tumatakas. Pagkatapos ay tinanong niya si Mitsukuni kung ang ibig sabihin ng honki ay isang malakas na mandirigma. Ngunit sinabi ni Mitsukuni na hindi lang ito nangangahulugang malakas, kundi may busilak din na puso. Gayunpaman, nagsimulang mapansin ni Madakara ang ilang mga anino na gumagalaw sa mga pinta, na ikinatakot niya, at nang tanungin niya si Mitsukuni kung ano ang mga iyon, sinabi niya na ang mga ito ay mga bagay na pumapasok sa puso ng mahihinang tao. Pagkatapos ay yumuko si Mitsukuni at sinabi sa kanya na ang pagiging isang taong honki ay nangangahulugang hindi kailanman pagtakas, at ang mga salitang ito ay nagbigay inspirasyon kay Madakara. Sa kasalukuyan, nakangiti si Madakara sa isang larawan ng kanyang sarili. At si Mitsukuni mula sa araw na iyon at nagpaalam habang papunta sa paaralan. Kalaunan, si Maoro ay naglalaway sa mga litrato ni Marito sa bubong nang dumating si Arjun, at sinubukan siyang yayain sa isang date, ngunit malamig siyang umalis. Sa sandaling yun, dumating si Madakara at nag-alok na kumain ng tanghalian kasama si Arjun. Habang kumakain sila, hinimok ni Madakara si Arjun na payagan siyang magdaos ng salubong para sa kanyang kapatid sa kanilang family restaurant dahil sabi ni Mitsukuni ay gusto niyang magpakabusog sa masarap na pagkain kapag siya ay makalaya, at mahal niya ang Jose sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang oras, si Madakara ay kasama ang kanyang mga kaibigan. At nagdiriwang si Saki sa katotohanang magkakaroon sila ng salo-salo, ngunit hindi maintindihan ni Zabo kung bakit kailangan nilang gawin yun sa bahay ni Arjun, kaya ipinaliwanag ni Madakara na mas mahal ng kanyang kapatid ang kanilang pagkain kaysa sa mga pagkain ng Wingstop. Nang tanungin ni Madakara kung darating sila, pareho silang masayang sumang-ayon, kaya pumunta siya para tanungin si Ken, na sumang-ayon din na dumalo sa welcoming party. Samantala, naglalakad si Arjun sa kalye, at nagsisimulang maging sobrang excited si Senya dahil pakiramdam niya magiging kasing lakas ng Gear 5 Luffy ang kapatid ni Madakara, at kinumpirma ni Arjun na mas malakas siya kaysa kay Ken, na dahilan para. Sobrang tuwa ni Senya kaya't humiling siyang magsama sila. Nang tanungin ni Arjun kung bakit gustong-gusto niyang magsama sila, sinabi ni Senya na dahil gusto niyang bumuo ng masayang pamilya kasama siya. Ngunit agad itong tinanggihan ni Arjun, ang ideyang may banderang bahaghari. Sa ibang dako, nakita ni Madakara ang ilang batang Nitro na binubugbog si Shindao, kaya't pinatigil niya sila at hinamon na isa-isa siyang labanan, ngunit tumanggi ang isa sa kanila at binanggit kung gaano siya kalupit sa kanila habang sinasaktan pa siya ng husto. Gayunpaman, hinawakan ni Madakara ang mga kamay nito at nagbabanta na pahihirapan siya sa paraang labis na makakapahiya at makakapanghina,
na may bahid ng pambabastos, kung hindi ito titigil, kaya't umatras na rin sa huli ang mga nambubuli. Matapos kumpirmahin na ayos lang si Shin Dao, ay lumiko siya upang umalis, ngunit biglang lumuhad si Shin Dao habang humihingi ng tawad sa kanyang mga ginawa, at sinabi niya na tinulungan siya ni Arjun na matuklasan ang kanyang sariling kapangyarihan. Gayunpaman, sinabi ni Shin Dao na alam niya ang sikreto sa likod ng lakas ni Arjun at ibinulong sa tainga ni Madakara na may sikreto ang templo bago sabihin sa kanya na huwag itong alalahanin at umalis. Sa istasyon ng tren, tinanong ni Shin Dao si Ik-iya kung sapat na ba ang kanyang nagawa, at kinumpirma ni Ik-iya na sapat nga, ngunit itinuro na pareho sila dahil pareho silang naghahanap ng paghihiganti. Nang gabing yun, sina Madakara at Arjun ay gumagawa ng mga dekorasyon sa kainan. Maya-maya, gumagawa ng Jose sina Arjun at Madakara sa kusina, ngunit palaging sablay si Madakara at sinabi kay Arjun na dati ay gumagawa rin ng masasamang Jose ang kapatid niya noong bata pa sila. Nang tanungin ni Arjun kung titira sila ng magkasama, inihayag ni Madakara ang kanyang plano na umarkila ng apartment ng magkasama kapag nakapag-ipon na siya ng pera, at inanyayahan niya si Arjun na bumisita kapag nangyari yun, ngunit sinabi ni Arjun na magiging abala siya kay Maero. Sa wakas, dumating ang araw ng paglaya ni Mitsukuni, at may dalang dalawang payong si Madakara at nagtungo upang sunduin siya habang si Arjun at lahat ng miyembro ng Minot OK ay nagset. Naglagay ng mga dekorasyon bilang paghahanda sa pagbalik ni Mitsukuni. Habang naghihintay si Madakara sa labas ng pasilidad para sa kabataan, nakita niya ang isang lalaki na tumatakbo papalapit sa kanya, kaya ngumiti siya. Iniisip na si Mitsukuni iyon, ngunit isa pala itong opisyal, na nagpawi ng kanyang ngiti sa paghahatid ng ilang kakilakilabot na balita tungkol kay Mitsukuni. Kinabukasan, pumunta si Zabo sa bahay ni Madakara upang hanapin siya, ngunit sinabi ng babae na hindi pa siya umuwi simula pa noong nakaraang araw, at hindi niya sinasagot ang kanyang telepono dahil sa isang nangyari sa kanyang kapatid, kaya hiniling ni Zabo kay Saki na samahan siya sa paghahanap kay Madakara. Nang maglaon, sa paaralan, sinubukan ni Arjun na simulan ng usapan kay Maero, ngunit inistorbo siya ni Zabo at Saki at inilayo siya upang magkaroon ng pribadong usapan. Sa hagdanan, ipinaliwanag nila kay Arjun na si Mitsukuni ay malubhang nasugatan habang sinusubukang awatin ang isang away sa isang pasilidad para sa mga kabataan, at naniniwala ang mga doktor na hindi na siya makakabangon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Saki na nawawala si Madakara sa kasalukuyan at tinanong si Arjun kung may ideya siya kung saan ito nagpunta, ngunit sinabi ni Arjun na wala siyang alam. Kaya galit na tinanong siya ni Zabo kung bakit hindi siya nagmamalasakit sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, ang walang silbing, sumagot si Imp na hindi niya kaibigan si Madakara, kaya galit na umalis si Zabo kasama si Saki, at sinabi ni Senya kay Arjun na labis na nahihirapan si Madakara dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Nang gabing yun, nalulunod si Madakara sa kalungkutan sa isang bangko nang biglang lumitaw ang isang kakaibang anino at nagsimulang habulin siya. Tumakbo siya sa isang walang taong kalye upang tumakas, ngunit nang mapagod siya, hinaranggan siya ng anino. Makalipas ang ilang oras, dumating si Madakara sa bahay ni Arjun, kung saan nakita niya si Arjun na natutulog, ngunit nakita niya ang metal na pin sa ulo ni Arjun, na nagpaalala sa kanya ng mga babala mula kay Zabu at Shindo na may sikreto si Arjun. Nang hawakan niya ito, lumitaw si Senya sa buong kande nito, at naisip ni Madakara na siya'y muling pagkakatawang tao ni Sukuna, kaya sumigaw siya at tumakbo ng napakabilis. Hindi nagtagal ay dumating siya sa isang kalye kung saan lumapit si Shindo sa kanya at sinabi na peke ang lakas ni Arjun dahil tinutulungan siya ng espiritong sumasapi sa kanya. Iginiit ni Madakara na ito'y kasinungalingan, at walang paligoy-ligoy na sinabi ni Shindo na niloloko siya ni Arjun sa buong panahong ito, ngunit ayaw pa ring maniwala ni Madakara, kaya tumakbo siya, na naging dahilan upang tumawa ng masama si Shindo, tulad ng tawa ni Light Yagami. Ilang minuto ang lumipas, si Arjun. Nakasalubong si Arjun sa dambana at tinanong kung bakit siya bumisita, ngunit binago niya ang usapan sa pagtatanong kung ang lakas niya ay nagmumula talaga sa halimaw na naninirahan sa loob niya. Ibinangon naman ni Arjun ang insidente ng pambubuli mula sa kanilang nakaraan, at iginiit ni Madakara na tumigil si Arjun sa pakikipag-usap sa kanya pagkatapos dahil mahina siya. Ngunit ipinaliwanag ni Arjun na iniwan niya talaga ito at tumakas. Ikinatwiran pa rin ni Madakara na hindi siya ang uri ng taong gagawa niyon, kaya buong silakbo siyang sinabihan ni Arjun na tigilan na ang pagpapanggap na malakas siya dahil kailanman ay hindi naman siya naging malakas.
Pagkatapos ay inamin niya na kapangyarihan ni Senya ang ginamit niya sa mga laban na iyon, at pinaalalahanan siya ni Madakara tungkol sa ang kanilang pangako na maging mga taong Honki, ngunit sinabi niya na ayaw na niyang maging isang taong Honki. Pagkaraan ng maikling panahon, si Madakara ay nasa dambana, nanginginig sa takot sa anino, ngunit biglang dumating si Shindo at ginabayan siya sa pagpapaputok ng spirit gun, na naglabas ng bala na tumama sa kanyang puso. Nang magising si Madakara, nakita niya ang isang piraso ng metal sa kanyang dibdib, at nang mahawakan niya ito, lumitaw si Ikiya sa harap niya. Habang nakahiga si Madakara, walang malay sa lupa, hinarap ng galit ni Shido si Ikiya, tinatanong kung bakit niya ito nilinlang at lumipat kay Madakara. Kaya ipinaliwanag ni Ikiya na pinili lamang niya ang mas malakas na pinaglagyan at itinuro rin na si Madakara ay may dalang kadiliman na hindi masukat ang lalim sa loob niya. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang sinisigawan ni Shindo, kaya sinabi niya kay Shindo na magpasalamat na nakalabas siya ng buo pa rin ang kanyang katawan. Nang tanungin ni Shindo kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi niya na hindi na iyon ang kanyang negosyo, at sinubukan ni Shindo na ibalik si Ikiya sa loob niya gamit ang baril, ngunit hindi ito gumana, at diretsyong sinabi ni Ikiya sa kanya na wala siyang pakinabang sa isang mahinang sisidlan bago pumasok sa katawan ni Madakara. Kinabukasan, niyaya ni Arjun si Maoro sa isang date kinabukasan, ngunit tinanggihan siya nito, kaya lumipat ang atensyon niya kina Zabo at Saki, na nag-uusap tungkol sa hindi pa pag-uwi ni Madakara. Samantala, bumalik si Shindo sa punong tanggapan ng Nitro Boys, para lang makita na ang kanyang mga tauhan ay malaya nang namumuhay at pinaplano na pahirapan siya sa isang napakasakit na paraan kung sakaling babalik siya, kaya tumakas siya mula doon. Sa restaurant, nagluluto si Arjun ng pagkain, at sinabi ni Senya sa kanya na hindi niya kailangang sabihin ang lahat ng iyon kay Madakara, ngunit iginiit ni Arjun na nakakaluwag ng pakiramdam ang ilabas ang lahat ng kanyang saloobin. Samantala, dumating sina Zabo at Saki sa silid ni Madakara, kung saan nakita nila itong nagtitipon ng kanyang naipon sa buong buhay, at sinubukan nila itong kausapin, ngunit hindi sila pinansin nito at umalis. Kaya sinabi ni Zabo sa kanya na pumasok sa eskwela kinabukasan. Maya-maya, si Arjun ay naglalakad sa kalsada, nagrereklamo kung paano biglang nasira ang kanyang paliguan, at sinabi niya kay Senya na pupunta siya sa lugar ni Madakara, dahil yun lamang ang pampublikong paliguan sa malapit. Bigla niyang nabunggo si Madakara at sinabi rito na pupunta siya sa lugar nito dahil sira ang kanyang paliguan, ngunit kakaibang tumakbo palayo si Madakara. Samantala, si Shindo ay lubos na nagpapahinga sa dambana, sinasabing hindi niya patatawarin si Ikiya sa pag-iwan sa kanya, at nakakita siya ng isang piraso ng papel sa loob ng isang kahon, na may nakasulat na salitang Honki dito. Habang naghahanda si Arjun para sa kanyang paliligo, biglang dumating si Saki at nakita ang marka ng kamay ni Senya sa kanyang likod, kaya inalok niyang hugasan ito. Matapos hugasan, si Arjun ay nagpapahinga sa paliguan nang lumitaw si Zabo at tinanong siya kung may sinabi sa kanya si Madakara. Sinabi ni Arjun na wala at iminungkahi na pabayaan na lang nila ito, ngunit iginiit ni Zabo na magiging isang kakilakilabot na desisyon dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kaya pinasaya sila ni Saki sa pagbibigay sa kanila ng kakaibang karanasan sa kanyang sausage roll. Nang gabing yun, naglalaro si Maoro ng manikang replika ng kanyang kapatid, ngunit nang marinig niyang papalapit si Marito, siya ay tumalon at nagtago sa ilalim ng kanyang kumot. Pumasok si Marito sa silid kasama si Aura, na nagkwento sa kanya tungkol sa nangyari kay Mitsukuni, at ito ay ikinagalit ni Marito dahil inakala niyang mas malakas ang dating pinuno ng Minato Kai. Sinabi ni Aura na malamang naghihirap si Madakara sa sandaling yun, at nang tanungin ni Marito kung bakit niya ito binabanggit, inihayag niya na siya ang nakababatang kapatid ni Mitsukuni, na nagdulot ng matinding gulat kina Naruto at Maoro. Nang gabing yun, hinawakan ni Madakara ang metal na plato sa kanyang dibdib upang tawagin si Ikiya, ngunit takot pa rin siya sa madilim na nilalang sa silid, kaya ipinaliwanag ni Ikiya na ito ay kumakatawan sa kadiliman sa kanyang puso at nag-alok na palayain siya mula rito. Sabi ni Ikiya na ang kadiliman ay tuluyang maglalaho kapag nakamit niya ang tunay na kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Madakara na ito ay kasinungalingan dahil sinubukan niyang palakasin ang kanyang sarili matapos siyang iwan ni Arjun, ngunit ang halimaw ay patuloy pa ring sumusunod sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Ikiya na sumuko siya sa halip na talunin ng lahat upang umakyat sa tuktok, at dinala ni Madakara. Kung paano siya tinanggap ng kanyang mga kaibigan,
ngunit iginiit ni Ikiya na walang saysay ang mga kaibigan para sa mga taong nagsasanay upang maging honky people. Muling nanginginig si Madakara sa takot sa madilim na nilalang, kaya ipinaliwanag ni Ikiya na hanggat patuloy siyang umaasa kay Arjun, hindi siya magiging isang honky person at hindi mawawala ang kadiliman, at hiniling niya na talunin si Arjun. Kinabukasan, si Arjun ay nasa klase, nalulungkot habang hawak ang bato ng matalik na kaibigan na nakuha niya kay Madakara, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang masasayang panahon ng magkasama, ngunit biglang tinawag ni Maoro ang kanyang pangalan, na nagpataas sa kanya sa tuwa. Nagkita sila sa bubong, kung saan binanggit niya kung paano nagkasakit si Madakara mula nang mamatay ang kapatid nito at iginiit na naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil nangyari na rin sa kanya ang parehong bagay noon. Nang marinig ito, nagsimulang labis na mabahala si Arjun dahil iniisip niyang palihim na may ibinibigay si Madakara sa kanya at sinubukan niyang magpalit ng usapan, ngunit bigla siyang tinanong nito kung kailanman ba niya isinasaalang-alang ang damdamin ni Madakara. Namilog ang dila ni Arjun, at ito ang nagbigay sa kanya ng kumpirmasyon na kailangan niya na siya ay isang makasarili at walang pakialam na tao, kaya lumakad siya palayo at sinabi sa kanya na huwag na siyang kausapin muli hanggat ginagawa niya. Habang pauwi sila noon, naglalaro si Arjun kasama si Senya nang biglang dumating si Shindo, na parang isang walang tirahang Sith Lord, at inilagay niya ang honky paper sa bulsa ni Arjun bago umalis. Sa templo, sinabi ni Ikiya kay Madakara na muling isisilang siya at makakalaya mula sa kapangyarihan ng halimaw kung tatalunin niya si Arjun, ngunit iginiit ni Madakara na hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay, kaya pinaglaruan ni Ikiya ang kanyang isip sa pagpapaalala na niloloko siya ni Arjun sa lahat ng pagkakataon. Dahil dito nalungkot si Madakara, kaya muling nag-alok si Ikiya ng kapayapaan sa pag-aalok na gawin siya bilang isang honky person at palalayain siya mula sa halimaw kung matatalo niya si Arjun, at si Madakara ay nagsisimulang bumigay. Pagkatapos ng parehong oras, sinabi ni Senya kay Arjun kung paano niya nakilala si Ikiya at sinanay siya upang maging honky people hanggang sa tuluyang nawasak ang kanilang pagkakaibigan. Sinabi ni Senya kay Arjun na nagugustuhan niya ang determinasyon na nakikita niya sa kanya at sinasabing pinili rin ni Madakara na maging honky person dahil doon. Biglang dumating si Madakara at nagsimulang umatake sa kanya, kaya't nakiusap si Senya na sumanib sa kanya. Nang sumanib na si Arjun kay Senya, nagawa niyang harangan ang mga atake ni Madakara, ngunit si Ikiya nagbigay kay Madakara ng bahagi ng kanyang kapangyarihan, na nagbigay daan upang patumbahin niya si Arjun, na naging sanhi upang lumipad si Senya palabas ng kanyang katawan. Habang papalapit si Madakara upang tapusin ang laban, nagsimulang magulo ang tiyan ni Arjun muli, ngunit huminto si Madakara sa huling sandali, kaya tumakbo siya sa pinakamalapit na banyo. Nang gabing yun, sinabi ni Senya kay Arjun na sinapian ni Ikiya si Madakara, ngunit nang tanungin ni Arjun kung sino si Ikiya, bigla itong naglaho. Nang maglaon, nakipagkita si Arjun kay Shindo, na nagbunyag na layunin ni Senya na angkinin ang kanyang katawan. Sa dambana, sinisimula ni Ikiya na pukawin ang galit ni Madakara sa pamamagitan ng pagtawag kay Mitsukuni na isang pandaraya, at nakipagtalo si Madakara. Sinasabing ang kanyang kapatid ay kasing lakas ng isang malakas na tao, ngunit tumawa si Ikiya at sinabing isa lamang itong mahina at nagpapanggap. Dahil dito, labis na nagalit si Madakara kaya't pinilit niyang isama si Ikiya sa kanyang katawan at sinira ang halimaw na anino sa isang sipa, kaya sinabi ni Ikiya sa kanya na puksain si Arjun dahil sa panlilinlang nito sa kanya. Samantala, nalilito si Arjun sa ipinahayag ni Shindo tungkol kay Senya. Kaya ipinaliwanag ni Shindo na nalinlang si Arjun dahil mamamatay siya kung sakupin ni Senya ang kanyang katawan. Hindi siya pinaniniwalaan ni Arjun, kaya sinabi niya kay Arjun na tanungin na lamang si Senya mismo at sabihin kay Madakara ang pagtuklas na ito, bago pa maubos ang kanyang oras. Kinabukasan, dumating si Arjun sa paaralan, at nang makita niya si Maoro, naalala niya ang sinabi nitong huwag siyang kausapin hanggat hindi niya isinasaalang-alang ang damdamin ni Madakara. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita niya sina Zabo at Saki na hinahanap si Madakara sa klase, at hindi nila nakita si Madakara sa klase, kaya nagsimula silang gumawa ng plano na maghanap ng bagong matalik na kaibigan sa Disneyland. Gayunpaman, biglang dumating si Madakara at inanyayahan silang magsaya kasama niya, kaya masiglang hinawakan ni Saki ang kanyang balikat habang sila ay nagpatuloy. Habang pinapanood sila ni Arjun, tinawag niya si Senya upang lumabas. Para makapag-usap sila,
pero hindi dumating si Senya, kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Senya. Samantala, naglalaro ng video game sina Zabo at Saki sa arcade habang pinapanood sila ni Madakara, at nagpa siya si Madakara na kumuha ng inumin, ngunit sa daan, nakasalubong niya ang ilang Nitro Boys na nagpapatrolya sa lugar. Nang makita nilang siya ang numero 2 ni Minato Kai, nagpa siya ang mga Nitro Boy na umalis. Ngunit biglang hinayla ni Madakara ang isa sa kanila pabalik at sinaktan ito ng matindi sa tiyan dahil sa pagkakabangga sa kanya. Kinubkob siya ng iba pang Nitro Boys para mag-higanti, ngunit mabilis silang napigilan ni Madakara off-screen, at ang kanyang mga kaibigan. Marinig ang ingay, kaya nagmadali silang lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nang makita nila ang mga walang malay na nakahandusay, tinanong ni Zabo si Madakara kung ano ang nangyayari dahil hindi naman siya dating nag-abala sa mga Nitro Boy. Ngunit hindi siya binigyan ni Madakara ng sagot bago lumakad palayo. Habang naglalakad si Madakara sa kalye, inamin ni Ikiya na mahusay ang ginawa niya sa mga Nitro Boy. Ngunit sinabi niyang kailangan niyang maghangad ng mas mataas sa susunod. Kaya nagpa siya si Madakara na harapin ang mga miyembro ng Sigma Squad na papalapit sa kanila. Lumapit si Ryu upang hamanin siya, ngunit sinabi ni Madakara na hindi siya ang kanyang nais harapin sa araw na iyon at tumalon upang gumamit ng paa. Marido, ngunit hinaranggan ito ni Marido at inanyayahan siyang subukang mas higit. Habang sunod-sunod na inaatake siya ni Madakara, hinaranggan ito ni Marido at inilunsad ang kanyang paboritong malakas na sipa, ngunit nagulat siya nang makitang naharangan ito ni Madakara. Tinangkapan ni Madakara ang ilang sipa, ngunit umikot-ikot si Marido sa kanya gamit ang parkour upang iwasan ang mga ito at sinipa siya pababa sa lupa. Tinangka niyang bumangon, ngunit sinabi ni Ikiya sa kanya na umatras muna sa ngayon, dahil hindi pa siya handang lumaban kay Marido, kaya tumakbo siya palayo. Sinubukan siyang habulin ni Ryu, ngunit pinigilan siya ni Marido at sinabi na si Madakara ang kanyang biktima. Samantala, si Arjan ay nasa kanyang silid, pagmamakaawa kay Senya na lumabas. Ngunit biglang dumating ang nanay niya at nagsimulang mag-obses tungkol sa brain ng telenovela na napanood niya ng araw na yon. Kaya pinalabas siya ni Arjan at nagpatuloy sa pagtatanong kay Senya tungkol sa sinabi ni Shindao sa kanya. Kinagabihan, bumalik si Madakara sa dambana at tinanong si Ikiya kung bakit niya ito pinigilan, kaya ipinaliwanag ni Ikiya na matatalo siya, at ang pagkatalo ngayon ay magiging dahilan upang habang buhay siyang guluhin ng demonyong anino. Nang lumitaw ang halimaw na anino, si Madakara ay nanigas sa takot, ngunit lumabas siya upang mag-solo leveling sa pamamagitan ng pagtatalo sa mga kung sino-sinong tulisan sa kalye. Kinabukasan, sinabi ni Zabo kay Ken na hindi na nagiging sarili si Madakara kamakailan dahil nakikipag-away siya sa mga gangster ng Sigma at sa Nitro Boys, kaya inutusan siya ni Ken na dalhin si Madakara sa kanya. Samantala, nakita ni Madakara si Tatsuto habang naglalakad sa kalye, at tinanong ni Ikiya kung bakit hindi niya ito lalabanan, kaya ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng mas malakas. Gayunpaman, sinabi ng Gaslight ang King na kailangan niyang labanan si Tatsuto upang burahin ang madilim na halimaw, kaya lumapit siya rito. Kahit nanginginig sa takot, galit na sumugod si Tatsuto sa kanya, umaasang makaganti para sa kanyang mga kaibigan na sinaktan ni Madakara. Ngunit ang kanyang suntok ay walang pinsalang nagawa kay Madakara, at si Madakara ay pinatalsik siya sa sipa. Habang siya ay lumalayo, bumangon si Tatsuto, at sinabi ni Ikiya sa kanya na saktan pa siya ng husto, ngunit nangatwiran si Madakara na sapat na. Gayunpaman, sinabi ni Ikiya na kailangan niyang talikuran ang kanyang duwag na puso at maging mas walang awa, kaya bumalik siya upang ipagpatuloy ang labanang ito na isang panig. Pagkalipas ng ilang sandali, tinitigan ni Madakara ang walang malay na katawan ni Tatsuto, ngunit biglang dumating si Ryu, galit na galit habang sumusugod siya kay Madakara na may suntok. Umilag si Madakara, kaya't sumumpa siya na gagawin niya. Talunin ng tuluyan si Madakara at nagsimula silang magsagupaan. Nagtagumpay si Ryu na ay patama ang kanyang signature headbutt, na nagpatalsik kay Madakara pabalik, ngunit sinabi ni Ikiya kay Madakara na patuloy siyang guguluhin ng halimaw kung matatalo siya, kaya sumugod ito at ipinatalsik si Ryu sa isang malakas na sipa. Habang sinisikap ni Ryu na bumangon, sunod-sunod at malalakas na sipa ang ibinigay niya, at nakita ito ni Tatsuto, kaya sinubukan niyang protektahan si Ryu gamit ang kanyang katawan, ngunit sinipa siya ni Madakara palayo. Kinaumagahan sa eskwelahan,
Pinag-uusapan ng mga estudyante kung paano labis na pinagsasaktan ni Madakara ang Sigoma Boys, at nagulat si Arajin na gagawin niya ito. Umabot ng ganoon kalayo. Nang araw na yon, binisita ni Marietta ang nasugatang si Ryo at pinagsabihan siya dahil sa pakikipagharap sa kalaban bago abutan ng pagkain. Pagkaalis sa silid, sinabi ni Aura kay Marietta na huwag labanan si Madakara dahil may masama siyang kutob, ngunit tumanggi si Marietta dahil gusto niya ng kaunting kapanabikan. Samantala, nakasalubong ni Nazabo at Saki si Madakara habang nakikipag-away siya sa ilang tao sa kalye, at sinubukan nilang kumbinsihin siya, ngunit sinabi niyang gusto niyang maging mas malakas. Ibinida ni Zabo na gusto siyang makita ni Ken, ngunit sinabi ni Madakara na inilalaan niya si Ken para sa huli, kaya nalito sila. Bigla, kinontrol ni Marietta ang radyo ng eskwelahan at tinawag si Madakara sa field ng eskwelahan para magkaroon ng rematch sa kanya. Kaya dali-daling nagpunta ang lahat ng mga miyembro ng gang para saksihan ang paghaharap na ito. Sinubukan ng guro na ituloy ang kanyang lektura habang si Arajin lang ang nasa klase, ngunit naalala ni Arajin ang babala ni Shindo mula kanina, kaya dali-dali siyang umalis para hanapin si Madakara. Nang dumating si Arajin sa field, nakita niya si Madakara na nagpapakawala ng mga sipa kay Marietta, ngunit hinaranggan ito ni Marietta at nagbigay ng matinding dropkick. Gayunpaman, hinaranggan ni Madakara ang kanyang sipa at bawat iba pang atake na sumunod, ngunit nang sinubukan niyang tapusin. Mula kay Marietta, umilag ang gigatsyad at itinumba siya sa lupa sa pamamagitan ng isang roundhouse kick. Nang muling sumugod si Madakara, pinuruhan siya ni Marietta ng husto, kaya naghagis siya ng buhangin sa mukha nito bilang panggulo at lumapit para sa isang patraidor na atake. Gayunpaman, tinamaan pa rin siya ni Marietta ng isa pang malakas na sipa at sunod-sunod siyang sinipat sinuntok. Ngunit nakabangon si Madakara at sinimulan ang proseso ng pagkakaisa kay Ikiya sa pagsasabing nais niya ng kapangyarihan. Sa estado ng pagkakasanib, pinatalsik niya si Marietta patungo sa bakod sa pamamagitan ng isang napakalakas na sipa. At sinaktan niya ito ng matindi habang walang magawa si Maoro at umiiyak. Pagkatapos ay ibinigay niya ang huling suntok, na naging dahilan ng pagkawala ng malay ni Maoro, at ang lahat ng tao ay tuluyang natigilan sa gulat dahil ang kanilang walang talong hari ay natalo. Nang gabing yun, agresibong tinawagan ni Arajin si Senya upang lumabas para malaman niya kung ano ang nangyayari kay Madakara, at sa wakas ay nagpakita si Senya. Ilang taon na ang nakalilipas, sa panahon kung saan ang mga taong nagsasanay upang maging honky people ay pinipigilan at napahamak sa kamay ng mga awtoridad, nagkasama sa pagsasanay sina Senya at Ikiya, at nagpakawala si Senya ng isang muda-muda punch. Sumugod kay Ikiya, pero hinarang ni Ikiya at tinamaan ng sipa, na nagpatalsik sa kanya at bumangga sa puno. Inamin ni Senya na hindi niya kaya si Ikiya, pero inaangkin ni Ikiya na kinukutsa siya ni Senya at umalis ng galit. Pagkaraan ng ilang panahon, hinamon ni Ikiya si Senya sa isang seryosong laban, at ayaw lumahok ni Senya dahil maaaring isa sa kanila ang mamatay, pero naghanda si Ikiya habang sinasabi sa kanya na matagal na niya itong hinihintay at wala nang natira pa para sa kanya. Hiniling ni Senya na magpaliwanag siya, pero sinabi ni Ikiya na sayang lang ang laway at nagpakawala ng malakas na sipa, na nagdulot ng matinding pinsala sa dibdib ni Senya. Matapos magbakbakan ng ilang oras, narating nila ang isang tabla at muling sumugod sa isa't isa. Ngunit sinipa ni Ikiya si Senya sa lupa at sinabihan itong bumangon dahil pakiramdam niya ay niloloko pa rin siya ni Senya. Bigla, nakatanggap siya ng nakamamatay na tama sa likod mula sa isang sundalo, ngunit habang nagpupumiglas siya sa sakit sa lupa, sumumpa siya kay Senya na hindi niya malilimutan ang sama ng loob. Sinubukan ni Senya na tignan siya, ngunit siya rin ay inatake ng malubha mula sa likuran, kaya namatay siya sa tabi mismo ni Ikiya. Sa kasalukuyan, ikinukwento ni Senya kay Arjan ang istoryang ito at ipinapaliwanag na siya. Kailangang ayusin ang mga bagay-bagay kay Ikiya para maintindihan kung bakit niya isinugal ang kanyang buhay. Tinanong ni Arjan kung balak niya itong linlangin at kunin ang kanyang buhay para gawin yon. Ngunit sinabi ni Senya na balak niyang ibalik ang kanyang katawan pagkatapos. Gayunpaman, sinabi ni Arjan na ayaw na niyang marinig ang kanyang mga dahilan at inutusan siyang lumabas sa kanyang katawan. Kaya nagpaalam si Senya at naglaho. Nang gabing yun, sinasaktan ni Madakara ang isang maton, at nagmamakaawa ang maton para sa kanyang buhay. Ngunit ang walang pakialam na hari ng karate ay pinatulog siya gamit ang ilang sipa pa.
Pagkatapos, naglakad siya patungo sa isang kalye kung saan niya nakilala si Arjun, na nagpaliwanag sa kanya na nais ni Ikea na sakupin ang kanyang katawan at hiniling sa kanya na piliting lumabas siya. Ngunit nararamdaman ni Madhukara na walang pakialam si Arjun sa kanya, kaya't napagpasyahan niya na ayaw ni Arjun sa ideya na lumalakas siya. Upang higit pa siyang kumbinsihin, sinabi ni Arjun na mamamatay siya kung tuluyang masasakop ang kanyang katawan. Ngunit sinabi ni Madhukara na ayos lang yun basta matalo niya siya at malamig na lumakad palayo. Iniiwan si Arjun na nalilito kung ano ang susunod na gagawin. Sinubukan ni Ikea na kumbinsihin siyang labanan si Arjun, ngunit pinatahimik siya ni Madhukara dahil may kailangan siyang gawin muna. Pagkaraan ng ilang sandali, 3 miyembro ng Sigma Squad ang nagtanong kay Aura kung ano ang mangyayari sa kanila ngayong ang kanilang boss. Pinahiya sa publiko, ngunit sinuntok ni Aura ang lupa sa galit habang sumasagot na hindi pa tapos si Sigma. Kinabukasan, sa base ng Minato Kai, 2 miyembro ang nag-uusap kung paano mas marahas kumilos si Madhukara kaysa karaniwan niyang sarili, ngunit bigla, dumating ang demonyong pinag-uusapan nila at mabilis silang pinatigil. Nang makita ito, tinanong ni Zabo si Madhukara kung ano ang ginagawa niya, at sinabi ni Madhukara na gusto niyang labanan si Ken ng isa-isa, ngunit naramdaman ni Zabo na opisyal na siyang nabaliw. Nilapitan ni Saki si Madhukara upang kausapin at pakiusapan, ngunit itinulak niya ito sa lupa, kaya hinawakan ni Zabo ang kamiseta habang tinatanong kung ano ang kanyang problema. Gayunpaman, biglang dumating si Ken, kaya sinabi ni Madhukara sa kanya na makipagkita sa isang lugar na tinatawag na Ichizub sa napagkasunduang oras bago umalis. Makalipas ang ilang oras, si Arujin ay abala sa pagluluto sa kusina ng 2 lalaki ang nagsimulang mag-usap tungkol sa nalalapit na laban ni Madhukara at Ken, na nagpaalala sa kanya ng mga salita ni Madhukara mula kanina. Biglang dumating si Ken sa kainan, kaya sinalubong siya ni Arujin sa labas at tinanong kung bakit siya gustong kausapin. Samantala, binabantayan ni Maoro ang kanyang kapatid na walang malay sa ospital nang dumating si Aura at humihingi na palitan siya, sinasabing kailangan niya ng pahinga, ngunit tumanggi siya, kaya umalis siya, naiwan siyang lumuluha. Kinabukasan, nakaupo sina Zabo at Saki sa isang bangko, at naaalala ni Zabo ang araw na sumali sila sa gang ng Minato Kai. Nang araw na yon, pareho silang masigla dahil labis nilang hinangaan si Ken sa kanyang 300 laban na sunod-sunod na panalo, ngunit nakita nila si Madhukara na sinaktan ng ilang miyembro bago humiling na labanan si Ken. Nang magsimula ang duelo, sumugod si Madhukara na may sipa, ngunit binarahan ito ni Ken bago siya pinabagsak ng isang matinding palpal. Makalipas ang ilang oras, inabutan ni Zabo at Saki si Madhukara ng inumin. At pinuri siya para sa kanyang tapang, kaya pinasalamatan niya sila. Sa kasalukuyan, inaatasan ni Zabo si Arujin na kunin si Arujin bago magsimula ang laban dahil kaibigan siya ni Madhukara, at masayang umalis si Saki para gawin yon. Sa ospital, sinasabi ni Aura kina Ryu at Tatsudo na hindi pa rin nagigising si Marietta matapos ang 3 araw sa coma, at ito ang nagpagalit kay Ryu kaya umalis siya upang ipaghiganti si Marietta, ngunit sinampal siya ni Tatsudo sa mukha at umiyak habang tinatawag siyang tanga dahil hindi niya pinapansin ang sarili niyang sakit. Pinakalma ni Aura silang dalawa at sinabi sa kanila na responsibilidad nilang protektahan si Sigma hanggang makabalik ang amo, kaya sila ay tumango bilang pagsang-ayon. Nang gabing yun, patungo si Madhukara sa lugar ng duelo nang lumitaw si Zabo sa harapan niya at nagpakawala ng ilang suntok sa pagtatangkang pigilan siya, ngunit kinaya niya ang bawat suntok at pinatumba si Zabo gamit ang sipa ng tuhod bago siya binigyan ng matinding sipa habang nakahandusay sa lupa. Habang nagpupumilit bumangon, nagmamakaawa si Zabo kay Madhukara na bumalik sila sa pagiging magkaibigan, ngunit muling sinipa siya ng matindi ni Madhukara bago siya pinatumba ulit gamit ang sipa ng sakong. Habang sumusubok umusad si Madhukara, hinawakan ni Zabo ang kanyang binti at sinabi na kaibigan niya ito. Kaya paulit-ulit siyang sinipa ni Madhukara hanggang sa bumitaw siya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Madhukara sa lugar ng duelo kung saan niya idineklara na tatalunin niya si Ken at lalakas pa siya. Nang magsimula ang duelo, sinipa ni Timo Bruce Lee si Ken ng malawak, ngunit hinaranggan ni Ken ang kanyang mga atake bago niya ito pinatalsik sa isang hampas ng palad. Habang siya ay nahihirapan sa lupa, sinuntok siya ni Ken pataas sa ere at sinubukang bigyan ng huling atake, ngunit sumanib si Madhukara kay Ikea at gumanti sa isang napakalakas na sipa ng paikot.
Pagkatapos ay dinagsa niya si Ken ng sunod-sunod na malalakas na sipa, ngunit nakatayo pa rin si Ken, kaya nagbigay siya ng ilang mas malupit na pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling yun, naaalala ni Ken ang araw na hiniling ni Mitsukuni sa kanya na protektahan si Minato Kai kung may mangyari sa kanya, kaya nananatili siyang nakatayo, sa kabila ng pagkawala ng malay. Nang makita ito, naaalala ni Arjun na hiniling ni Ken sa kanya na pigilan si Madakare gamit ang kanyang mga kamao kung matatalo siya, kaya bumalik si Arjun sa dambana at muling sinugitan ang kanyang ulo upang ipatawag si Senya. Nang lumitaw si Senya, hiniling ni Arjun kay Senya na sumanib sa kanya. Pinaalalahanan ni Senya si Arjun na maaari siyang mamatay kung tuluyan silang magsanib, ngunit pinatahimik siya ni Arjun at sinabing hindi siya mamamatay dahil ginagawa niya ito para gisingin si Madakara. Samantala, katatapos lang ng nanay ni Arjun manood ng pinakabagong episode ng Euphoria, at pumasok siya sa kwarto ni Arjun para hanapin ito, pero wala siya doon, kaya naghihinala siyang palihim itong nakikipag-ugnayan sa mga babaeng golfer. Sa base ng Seguma, nagtataka si Aota kung sinaniban si Madakara ng espiritu ni Muhammad Ali, at itinuro ni Tatsuto na wala si Arjun sa kanila. Pero sabi ni Ryusei, hindi mahalaga dahil wala rin siyang silbi kahit nandoon siya. Gayunpaman, nang marinig ni Aota ang pangalan ni Arjun, sinabi niya sa kanila na baka may alam si Arjun tungkol dito. Samantala, nagsisimula ng mamula ang kalangitan, at ganap na kontrolado ni Ikiya ang katawan ni Madakara, kaya idineklara niya na oras na para sa kanyang huling pagharap kay Senya. Kasabay nito, binalutan ni Saki ng benda si Zabo, ngunit nagpumiglas si Zabo pabalik sa kanyang mga paa at sinabi kay Saki na kailangan nilang hanapin si Arjun. Sa ospital, ibinigay ni Maoro kay Marietta ang paborito nitong treat mula sa McDonald's, ngunit hindi pa rin ito nagigising, at labis siyang nalungkot kaya lumabas siya upang magpalamig. Bigla, ipinasok ng nurse ang walang malay na katawan ni Ken, at agad niyang binanggit ang pangalan nito. Sa wakas, nagising si Marietta at binanggit din ito. Habang inilalagay ng mga nurse ang katawan ni Ken, nakatali sa kakaibang posisyon, kinabahan si Marietta, kaya ipinagdiwang ni Maoro at ng iba pa ang kanyang pagkamulat. Samantala, dumating sina Aota, Zabo, at Saki sa restoran upang hanapin si Arjun, at sinabi ng kanilang ina na wala siya doon, kaya sinubukan nilang tumakas upang hanapin siya. Ngunit nagsimula siyang magsalita ng kung ano-anong walang kaparehon tungkol sa kung paano nila kailangang hayaan siyang magbago upang maging ganap na lalaki, na naging dahilan ng kanilang pag-aatubili. Sa parehong oras, lumalabas si Arjun ng templo nang dumating si Madakara, at sinabi ni Senya kay Arjun na tuluyang sinapian ni Ikiya ang kanyang katawan, kaya umarap siya dito. Hiniling ni Arjun kay Senya na sumanib sa kanya, at nang tanungin ni Senya ang kanyang hiling, ibinasura niya ang walang saysay na usapin tungkol sa pagkabirhen at hiniling na magising si Madakara, kaya sinaniban siya ni Senya. Gayunpaman, biglang nahulog sa kailaliman ang kamalayan ni Arjun, kaya nawala ang pagkakasanib ni Senya, tinawag si Arjun na hanggal dahil hinayaan siyang mananib. Sinabi ni Ikiya kay Ikiya na naghintay siya ng 300 taon para sa labanang ito, at tinanong siya ni Senya kung bakit niya ipinang-anib ang kanyang buhay upang makipaglaban sa kanya. Ngunit sinabi ni Ikiya na makikita niya ang kanyang sagot sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya, kaya kinuha nila ang kanilang posisyon sa labanan. Nang magsimula ang laban, nagpakawala si Ikiya ng sunod-sunod na sipa kay Senya, ngunit hinawakan ni Senya ang kanyang binti. Kaya umikot siya para makawala sa kapit ni Senya at nagbigay ng mabilis na sipa bago lumapag sa lupa. Si Senya ay nagpakawala ng sunod-sunod na napakabilis na suntok, ngunit sinalag ito ni Ikiya at pinatumba siya gamit ang isang malakas na sipa. Nang subukang umatake ulit ni Senya, nadapa siya ni Ikiya at pinatumba siya sa lupa gamit ang isang axe kick bago niya sabihang bumangon ulit. Matapos puwersahin niyang ilayo ang kanyang binti, nakabalik si Senya sa kanyang mga paa, ngunit hindi man lang binigyan ni Ikiya ng pagkakataong huminga bago muling magpakawala ng sunod-sunod na malalakas na sipa na patungo sa kanyang mukha. Napagtanto ni Senya na hindi siya mananalo, ngunit naaalala niya na si Ikiya ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang maging isang honky na tao, at palagi siyang gustong maging kasing lakas nito, kaya pakiramdam niya imposible itong maging siya. Ibinagsak ni Ikiya si Senya sa lupa at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit niya isinugal ang kanyang buhay para sa duelo ay dahil gusto niyang mamatay sa kamay ni Senya kaysa sa isang karamdaman na unti-unti nang sumisira sa kanya. Habang papalapit siya upang ibigay ang huling bagbog,
humingi ng paumanhin si Senya sa kanya dahil hindi niya maibigay ang gusto nito at nawalan ng malay. Gayunpaman, ang tunog ng boses ni Arjun ang gumising sa kanya sa isang mental na mundo kung saan binunggo siya ng ulo ni Arjun habang nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Sabi ni Senya hindi niya matatalo si Ikya, kaya sinabihan ni Arjun na huwag sumuko at magsimulang lumaban ng totoo, ngunit sinabihan siya ni Senya na tumahimik, kaya tinapak niya ang likod ni Senya habang sinasabihan itong huwag nang tumakas. Ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na kailangan niya upang pigilin ang sipa ni Ikya gamit ang isang suntok at makatayo muli. Nang makita na seryoso na siyang lumalaban, masiglang sumugod si Senya, at ang dalawa ay naglaban ng matindi, na nagdulot ng mga kidlat na kumislap sa buong paligid. Samantala, hinahanap ni Nazabo at Saki si Arjun, at nakita nila itong nakikipaglaban kay Madokara, kaya mabilis silang lumapit upang tulungan siya. Habang patuloy ang mainit na labanan, si Senya, sumugod ng suntok, ngunit sinalag ni Senya at naalala kung paano niya hindi mapapatawad si Senya sa pagpipigil nito sa kanilang laban at kung paano rin niya hindi mapapatawad ang sarili sa hindi paggawa kay Senya na isang honky person. Ang dalawang Super Saiyan ay masayang nagpalitan ng suntok muli hanggang sa tuluyang mapatambo ni Senya si Ikya sa lupa, at tinangka ni Senya na tulungan si Ikya na bumangon muli. Ngunit biglang inagaw ang kanyang katawan ng isang madilim na bersyon ni Madokara, na nagpahayag na tatalunin niya si Arjun. Sa isang iglap, sumugod ang madilim na Madokara at pinatumba si Senya gamit ang isang malakas na sipa, at tinangka niyang tapusin ang laban kay Senya sa pamamagitan ng isang sipa ng palakol, ngunit ginamit ni Arjun ang kanyang gunner force, na nagpahintulot sa kanya na makontrol muli ang kanyang katawan at salagin ang sipa. Naguluhan si Arjun sa kasalukuyang anyo ni Madokara, kaya ipinaliwanag ni Senya na pinalakas nito ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip kay Ikya. Biglang itinulak siya ni Madokara pabalik gamit ang isang malakas na sipa at dinagsaan siya ng maraming pangsipa, at nagmakaawa si Senya kay Arjun na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pananatiling nakahiga. Ngunit muling bumangon si Arjun at tinanong si Madokara kung bakit niya kailangan maging malakas. Pinagsasaktan siya ni Madokara habang sumasagot na kailangan niyang maging pinakamalakas upang itaboy ang halimaw, ngunit sinunggaban siya ni Arjun at binagsak sa lupa. Habang sinasabi sa kanya na siya mismo ang naging halimaw. Gayunpaman, muling bumangon si Madokara at nagpakawala ng sunod-sunod na atake habang sinasabi na hindi niya kailanman kinailangan ng mga kaibigan, at dahil dito, natanto ni Arjun na takot pala sa kalungkutan si Madokara sa lahat ng panahong ito. Kaya nagpasya siyang hindi natatakas pa. Nagbigay si Madokara ng sipa para tapusin ang labanan, ngunit sinalubong ito ni Arjun at sumuntok na pinagmulan ng lakas mula sa ilaw ng kanilang bato ng pagkakaibigan, na nagligtas kay Madokara mula sa dilim ng kanyang kaluluwa. Habang nawawala ang usok, natanto ni Senya na si Arjun ay naging isang tunay na honky person. Kaya nagpasalamat siya kay Arjun sa pagtuturo sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng honky bago siya umalis. Nang magising si Madokara, nagsimula siyang umiyak sa pagsisisi, ngunit sinabi ni Arjun sa kanya na hindi siya nag-iisa, at habang nagsusugod pasok ang mga miyembro ng Manatokai, itinatak niya ang bato ng pagkakaibigan sa palad nito. Kinabukasan, humingi ng tawad si Madokara sa lahat sa Manatokai para sa kanyang mga ginawa, at tinanggap nila siya pabalik ng may bukas na mga bisig. Ilang araw pagkatapos, hawak ni Madokara ang kamay ni Mitsukuni sa ospital, ngunit biglang kumirat ang mga daliri nito, na nagpasaya kay Madokara. Samantala, namimiss ni Arjun si Senya, kaya pumunta siya sa dalampasigan at inihagis ang metal na piraso ni Senya sa ilog. Ngunit tumalbog ito sa ilang gamit pabalik sa kanyang ulo, at muling lumitaw si Senya. Hanggang dito na lang ang video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo, at panoorin ang video na nasa screen.